Si Yoki ay isang talunan na alpha male na dinala sa isang alternatibong dimensyon at malapit ng maging pagkain ng halimaw. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang siya ay iligtas ng isang babae na ginawa siyang alipin ng demonyo upang labanan ang mga halimaw sa araw habang ginagantimpalaan siya nito sa kanyang mga plot armor sa gabi. Isang gabi, habang pauwi si Yoki, biglang naging malabo ang kalye, at natagpuan niya ang kanyang sarili sa Mado, ang kabisera ng mga demonyo. Habang sinusubukan niyang pakalmeyan ang kanyang sarili, isang halimaw na nagngangalang Shoki ang nagpakita at sinubukan siyang durugan. Sa kabutihang palad, siya ay iniligtas ni Kyuka, ang commander ng ikapitong pangkat ng puwersa ng depensa ng demonyo. Agad niyang hinugot ang kanyang espada at nagsagawa ng isang spree ng paghiwa, pinutol ang mga Shoki na parang mga larwang luwad. Gayunpaman, isa pang kawan ang nagpakita, kaya ginamit niya ang kanyang mga kapangyarihan upang alipinin ang isa sa mga natalong Shoki at sinakyan ito upang makatakas. Hinabol sila ng mga halimaw, ngunit nang malapit na sila sa kanila, sila ay pinaputukan ni Hemari, Nai, at Shusho, na mga nasasakupan ni Kyuka. Pagkatapos ay ginamit ni Nei ang kasanayan sa pananaliksik upang aiskan ang lugar para sa higit pang mga banta. Nang makumpirma niya ang kanilang lokasyon, inutusan ni Kyuka ang kanyang koponan na tapusin sila. Pagkatapos niyang sumakay kasama si Yoki, ginawang baril ni Hemari ang kanyang kamay at pinaputok ang mga halimaw, habang si Shusho naman ay ginawang higanti ang sarili. Nang matapos ng mga babae ang kanilang pangangaso ng halimaw, sinimulan nila ang kanilang paglalakbay pabalik sa punong himpilan kasama ang lalaki na kanilang iniligtas. Kasabay nito, nakasalubong nina Yoki at Kyuka ang kapatid ng lalaki, na hinahabol ng mga halimaw. Natisod siya at nahulog sa bangin, ngunit nailigtas siya ni Kyuka bago pa man siya bumagsak. Sinubukan nilang tumakas, ngunit masyadong mabagal ang halimaw na kanyang inalipin, kaya kinailangan niya itong iwanan at labanan ang mga halimaw ng mag-isa. Nang kumilos ang isang halimaw upang atakihin ang babae, pinrotektahan siya ni Yoki gamit ang kanyang katawan na parang may plot armor siya sa kwento, ngunit iniligtas siya ni Kyuka mula sa pagkasawi sa unang episode. Pagkatapos ay nag-activate siya ng isang malakas na harang upang protektahan sila. At habang sila ay humihinga, naalala niya kung paano ang kanyang kakayahang alipinin ang mga halimaw ay itinuturing na mahina ng kanyang mga nakatatanda. Determinadong patunayan silang mali, nilapitan niya si Yoki at sinabi sa kanya na kailangan niya ang kanyang tulong. Masayang pumayag ang lalaki, ngunit nang sabihin niyang kailangan niyang maging alipin niya, natigilan siya sa gulat. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na dilaan ang kanyang kamay, at ginawa niya ito nang hindi kino-question ang kanyang dahilan. Kaagad, isang kadena ang nagpakita sa kanyang leeg, at habang nagsimulang damaloy ang enerhiya sa kanyang katawan, nagiba siya bilang isang puting Shoki. Tuwang-tuwa, sumakay si Kyuka sa kanyang bagong laruan at pinapaslang niya ang lahat ng mga halimaw na malapit sa kanya. Nang makita ng natitirang Shoki na dinadaig na sila, nagsanib sila bilang isang higanteng golem. Pagkatapos ay inihagis ng golem ang isang malaking bato sa dalawa, ngunit nalagpasan nila ito at natalo ang golem sa isang atake. Nang matapos ang labanan, nagiba si Yoki bilang isang tao, at pinuri ni Kyuka ang kanyang lakas bago inalok siya ng permanenteng posisyon bilang kanyang alipin. Bago pa siya makatugon, bigla siyang kinas nito at ipinahayag na ang kanyang kakayahan ay nagpipilit sa kanya na gantimpalaan ang kanyang mga alipin pagkatapos ng bawat gawain. Nag-iinit na ang utak ni Yoki dahil sa kiss, pero tila hindi pa rin nakontento si Kyuka. Ipinaliwanag niya na ang gantimpala ay ipinakikita bilang mga pagnanais ni Yoki, at hindi niya mapigilan ang sarili kahit gusto niya. Pagkatapos ay sinipsip niya ang kaluluwa mula sa lalaki, at nang matapos siya, ipinaliwanag niya ang kanyang pangarap na maging Supreme Commander na may tanging layuning lipulin ang lahat ng Shoki. Pagkatapos ay hiniling niya rito na tulungan siya, at pumayag ito dahil ang pagtanggap ng mga eksklusibong gantimpala ay mas mabuti kaysa sa isang nakakabagot na 9 to 5. Pagkatapos, nakarating sila sa dorm ng depensa ng demonyo. At nang tanungin niya kung paano sila mabubuhay ng ligtas sa modo, ipinaliwanag niya na may isang pananggalang na nakapaligid sa dorm. Habang papasok sila, ipinakilala siya ni Kyuko sa iba bilang tagapag-alaga ng dorm, na ikinadismaya niya dahil inakala niyang isasama siya sa squad. Sinabi niya rito na hindi pinapayagan ang mga lalaki sa team, ngunit gagamitin niya ito sa labanan tuwing kailangan niya. Nang sumunod na linggo,
Habang sinusubukan niyang maglinis ng dorm, biglang sumulpat ang isang Shoki mula sa lupa at sinubukang atakihin siya, ngunit pinigilan ito ng harang. Dahil nagtataka siya kung bakit ito nagpakita doon, lumapit si Ney sa kanya at ipinaliwanag na ang kanilang rehiyon ang may pinakamaraming aktibidad ng Shoki, kaya normal lang na makita sila sa paligid ng dorm paminsan-minsan. Pagkatapos ay tinanong ni Yoki kung ayos lang ba na hayaang gumala ang Shoki na parang pagmamayari nito ang lugar, at sinabi ni Ney na ayos lang. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, nagpakita si Hemari at pinaputukan ito hanggang sa masawi. Pagkatapos ay sinimulan niyang pag-alitan si Yoki dahil sa pagpapabeya sa kanyang mga gawain, ngunit nagreklamo si Yoki na muntik na niyang bawiin ang kanyang lisensya sa pamumuhay dahil sa kanyang walang ingat na pag-atake. Sinabihan siya ni Hemari na tumigil sa pagrereklamo at nagyabang na hindi niya kailanman makakaligtaan ang kanyang target dahil ang kanyang panggitnang pangalan ay Deadshot. Habang nagsisimula siyang maglakad palayo kasama si Ney, nagsimulang bamulong si Yoki ng mahina, kaya lumingon siya at muling pinagalitan siya. Kalaunan, habang nililinas niya ang poste ng gwardya, aksidente niyang nasulyapan si Hemari na naglalakad papasok sa bathing area na nakasuot ng kanyang birthday suit at mabilis na nagtago bago niya ito makita. Sa kasamaang palad, nakita ni Shusho, na nagpapanggap na si Ant-Man, ang lahat. Kaya, matapos bumalik sa normal niyang laki, kumuha siya ng litrato bilang patunay. Nang ipakita niya ito kay Yoki, natarante si Yoki dahil malinaw na naipakita si Hemari sa background, at kung makikita niya ito, mami-misinterpret niya ang mga bagay-bagay. Hindi man lang sinubukang itago ni Shusho ang katotohanang kinuha niya ang litrato para ay blackmail siya. At nang tanungin niya kung ano ang gusto niyang kapalit, sinabi niya sa kanya na gusto niya itong maging alipin niya. Kasunod nito, nilinis niya ang kanyang kwarto. At habang ginagawa iyon, sinubukan niyang nakawin ang telepono nito para burahin ang larawan, ngunit napigilan ni Shusho ang kanyang mga plano. Hindi sinasadyang nahawakan niya ang mga plot armor nito at namula sa kahihiyan. Natuwa, tinukso siya ni Shusho at tiniyak na wala siyang pakialam, dahil mas nakikita niya ito bilang isang alagang hayop kaysa bilang isang lalaki. Pagkatapos ay ipinaalala niya sa kanya na bilang kanilang tagapag-alaga, ang pag-aayos ng kanyang mga labahan ay bahagi ng kanyang trabaho, kaya't nerlak si Yoki. Gayunpaman, nang simulan niyang pulutin ang mga gamit, kumuha si Shusho ng mas maraming litrato para sa portfolio ng kanyang blackmail, na nag-udyok sa kanya na magreklamo. Pagkaalis niya sa kwarto nito, sinubukan niyang kumbansihin ang sarili na hindi siya magkakaproblema kay Kyuka kung ipapakita sa kanya ni Shusho ang mga litrato. Gayunpaman, matapos niyang masaksihan ang pagbagsak ni Kyuka ng isang Shoki gamit ang isang malakas na sipa, natakot siya para sa kanyang buhay. Nang sandaling iyon, dumating si Ney upang ipaalam sa kanya na malapit na siyang umalis para sa isang pulong kasama sina Kyuka at Hemari, naiwan siyang mag-isa sa dorm kasama si Shusho. Hindi natuwa si Yoki sa balitang ito dahil alam niyang aasa rin siya ni Shusho, at pinatunayan ito ng babae sa pamamagitan ng pagngiti sa kanya ng pilyo mula sa likuran ni Ney. Sa sandaling sila na lang dalawa, pinilit niya itong masahehin. At habang ginagawa ito, nagsimula silang mag-usap tungkol sa kanilang mga pamilya. Sinabi sa kanya ni Shusho na siya ang bunso sa 3 magkakapatid, pawang babae, at spoiled siya ng kanyang mga kapatid na babae. Umalis ang kanilang ama upang bumili ng gatas noong bata pa siya, at nag-aral siya sa isang paaralan para sa mga babae, kaya siya ang unang lalaking nakausap niya. Inamin din niya na nagpasya siyang gawin itong alipin niya dahil sa tingin niya ay magiging masaya ito. Itinuro ni Yoki kung gaano ito kabaliw, ngunit ikinatwiran ni Shusho na hindi, dahil sumali rin siya sa puwersa ng depensa sa parehong dahilan. Hindi maintindihan ni Yoki kung bakit may hahabol sa mga mumurahing katuwaan kapalit ng kanilang buhay, at sinabi lang ni Shusho na YOLO. Nang matapos niya itong masahain, hinamon siya nito sa isang paligsahan sa video game, sinabing ang matatalo ay kailangang mag-alis ng suot. Ayaw pumayag ni Yoki, ngunit naisip niyang samantalahin ang pagkakataon para turuan ito ng leksyon. Sa kasamaang palad para sa kanya, natalo siya sa bawat laro at naiwan lamang ang kanyang shorts na panlalaki, na iginiit ni Shusho na alisin niya. Nang tumanggi siya, dahil sa mga kahihiyan at kung ano-ano pa, tumawa si Shusho at bahagyang lumaki. Pagkatapos ay ibinagsak niya ito, kinuha ang kanyang paboritong posisyon, at inalisan siya ng kanyang shorts.
Nang makita niya ang kanyang rocket launcher, natawa siya at sinabing mas malaki ang kanyang hintuturo kaysa rito. Gusto nang masawi ni Yoki sa kahihiyan, ngunit biglang may lindol na nagpabilis sa kanila palabas at nakitang isang malaking Shoki ang kumakatok sa harang. Agad na naging higanti si Shusho at walang awang kinalaban ang nilalang, ginamit ito bilang katuwang sa pakikipagbuno hanggang sa masawi ito. Gayunpaman, isang mas malaking Shoki ang sumalakay sa kanya mula sa likuran at pinalipad siya, ngunit hindi napigilan ni Shusho ang sarili. Tumayo siyang muli at sinubukang i-upgrade ang kanyang pagbabago, ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi ito gumana. Hinawakan ng mas maliit na Shoki ang kanyang mga binti upang hindi siya makagalaw or makaiwas sa atake ng mas malaking Shoki. Agad na nag-alala si Yoki, ngunit biglang naisip niya na dilaan ang mga guwantes ni Kyuka upang makapag-transform siya. Agad siyang tumakbo sa laundry room upang hanapin ang mga ito, ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang pagbabago ay tumagal lamang ng 1 segundo. Ayaw sumuko, kinuha niya ang isa sa mga damit nito at kinas ito, ngunit ang kanyang binti lamang ang nagbago sa loob ng ilang segundo. Bilang huling paraan, kinuha niya ang isa sa mga bote nito at tumakbo palabas kung saan niya ito dinilaan. Sa kabilang banda, natatalo si Shusho sa kanyang kalaban laban sa Shoki, at nang malapit na siyang ma-knockout, isang Yoki na medyo nagbago ang anyo ang tumakbo upang iligtas siya. Nang makita siya ni Shusho, hinawakan niya ang braso ng Shoki, pinigilan ito para masuntok ito ng malakas ni Yoki. Pagkatapos nito, tinapos niya ito gamit ang isang malakas na sipa at nagsimulang matamba dahil namanhid ang katawan nito. Mabuti na lang at nahulog siya sa plot armor ni Shusho sa halip na maging pulang mantsa sa lupa. Matapos niya itong tulungan pababa at bumalik sa normal nitong laki, natuklasan niya na hindi pa pala lumiliit ang launcher nito at nabighani. Dahil sa hiya, sinubukan itong itago ni Yoki, ngunit hindi na ito mahalaga dahil nakita na siya ni Shusho sa lahat ng kanyang kaluwalhatian. Kalaunan, pagkabalik ni Kyuka, tinulungan niya si Yoki na imasahe ang masakit nitong katawan. Pinarusahan din niya si Shusho sa pamamagitan ng pagpapatulong kay Yoki sa mga gawain sa loob ng 1 linggo dahil naging mayabang ito at minamaliit ang kanyang kalaban. Pagkaalis ni Kyuka at ng iba pa, umupo si Shusho sa likod ni Yoki at sinabi sa kanya na hindi pa tapos ang kanilang maliit na kasunduan, habang iwinawagayway ang litratong kinuha niya sa labas na parang panangga. Samantala, sa isa pang bahagi ng modo, isa pang pangkat ng depensa ang hinahabol ng ibang uri ng Shoki. Hiniling ng isa sa mga babae sa iba na mauna, ngunit naabutan sila ng isang babaeng may puting buhok na nagbilin sa mga Shoki na huwag silang kainin. Pagkatapos ay sinabi niya na nararamdaman niya ang presensya ni Yoki sa kung saan sa modo at hindi na makapaghintay na makatagpo ito. Pagkalipas ng ilang araw, ginamit ni Yoki at Kyuka ang interdimensional portal ng Defense Force upang bumalik sa Tokyo upang mabisite ni Kyuka ang Modo Mishap Memorial Monument ng kanyang bayan. Habang ikinukwento niya ang pangyayari noong araw na iyon, galit niyang ikinwento ang tungkol sa isang may sungay na Shoki, na binansagan niyang unicorn. Sa panahong iyon, inakala niyang napaslang ito ng pangkat ng Defense Force kasama ang iba pang mga Shoki. Ngunit pagkatapos sumali sa Force, sinuri niya ang mga talaan at natuklasan na nakatakas ito sa kasawian. Ang pagtuklas na iyon ang nagpasiklab ng galit sa kanyang puso, kaya't sumumpa siya na tatapusin niya ang unicorn at ipaghihiganti ang kanyang mga tao. Pagkatapos umalis sa sementeryo, gusto sanang bumalik ni Kyuka sa modo, ngunit iginiit ni Yoki na dumaan sila sa isang kafe na, ayon sa internet, ay nagbebenta ng pinakamasarap na parfait sa lugar. Habang naghihintay sila ng kanilang mga order, paulit-ulit na bumubulong si Kyuka kung paano niya gustong bumalik sa modo at pasabogan ang ulo ng mga Shoki. Kaya ikinwento ni Yoki sa kanya ang tungkol sa kanyang kapatid na babae, na nawala sa kanya sa isang aksidente. Ipinaliwanag niya na mas naiintindihan niya ang drive nito kaysa sa iba, ngunit pinayuhan niya itong dahan-dahanin ang mga bagay-bagay at hawakan ang ilang damo, kung hindi ay masusunog siya. Pinuri ni Kyuka ang pagtatangka niyang magsalita ng may kabuluhan, ngunit bago pa siya makapagsalita pa, inilabas na ang kanilang mga parfait. Kumagat si Kyuka ng isang creamy goodness at natuwa sa kung gaano ito kasarap, dahilan para matitigan siya ni Yoki na parang talunan dahil ang ngiti nito ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang kapatid. Pagkatapos lang, tumunog ang telepono ni Kyuka na may emergency call mula sa modo, kaya pinabago niya si Yoki at sinakyan siya pabalik.
Pagdating nila sa dorm, dinala ni Kyuko si Yoki sa kanyang silid upang ibigay ang kanyang gantimpala kahit na nahihiya siya. Nang sa wakas ay sumama na sila sa iba, nalaman nila na isang malaking crater ang nagpakita sa kung saan sa katimugang rehiyon at kasalukuyang puno ng mga shoki. Ito ang unang pagkakataon na nangyari ang ganito, at ginamit ni Nei ang kanyang mga kapangyarihan upang kumpirmahin na ang mga shoki ay hindi gumagawa ng mga hakbang upang umalis sa lugar. Ito ang nagtulak sa kanila na maniwala na ang crater ay isang pugad, kaya inutusan ni Kyuka ang lahat maliban kay Nei na umalis. Sumakay siya sa likod ni Yoki, kaya mas maaga silang nakarating doon kaysa kina Shusho at Hemari, na kumuha ng motor at sasakyan ayon sa pagkakabanggit. Agad na gustong tumalon ni Yoki sa crater at simulan ang pagpapasabog sa mga ulo ng shoki, ngunit sinabihan ni Kyuka ang barbaro na maghintay at tingnan kung ano ang ibig sabihin ng pagtutulungan. Pagkatapos, dumating ang isang higanteng shusho at binutas ang kawan ng shoki habang sinimulan silang paputukan ni Hemari. Ipinaliwanag ni Kyuka na ang kanilang estratehiya ay pagsamahin ang mga shoki, dahil mas madali silang matatalo kapag nangyari iyon. Nang banggitin niya na malapit na silang magtap sa laban, may lumipad lampas sa kanila at inatake si Shusho. Nang tumilapo ng nyebe sa paligid nito, nagulat si Kyuka nang makitang ito pala ang unicorn. Nasa likod nito ang misteryosong babaeng may puting buhok, at pinrotektahan niya ito gamit ang kanyang buhok. Nang gumalaw ito upang atakihin si Hemari, nagulat siya nang magsalita ang babae, dahil hindi pa nila nakita or narinig ang isang humanoid na shoki. Bago pa siya makapagsalita, ibinuka ng babae ang kanyang bibig at tinamaan siya ng isang malakas na pagsabog, na nagpalipad sa kanya palabas ng crater. Habang nagsisimulang ipagdiwang ng babae ang kanyang tagumpay, palihim na lumapit sina Yoki at Kyuko sa likuran niya at sinubukang umatake. Gayunpaman, mabilis siyang gumanti. Pagkatapos ay umatras siya at pinuri sila dahil muntik na silang makatama sa kanya. Hindi pinansin ni Kyuka ang kanyang mga salita at tinanong kung sino siya. Sinabi ng babae na siya ang pangunahing kalaban ng puwersa ng depensa at tinanong kung nakita ba nila ang kanyang nakababatang kapatid. Ang iba ay hindi tumugon, at habang nag-aaway sila, patuloy na sumisigaw ang babae tungkol sa kung gaano kagaling ang kanyang nakababatang kapatid. Nang malapit na niyang ibunyag ang pangalan ng kanyang kapatid, umungal ang higanteng shoki na nabuo, at ikinainis niya iyon. Ang paraan ng kanyang galit na titig dito ay nagpaalala kay Yoki ng kanyang nakatatandang kapatid na babae. Habang pinapanood nila, binuhay ng babae ang shoki at ipinakain ang mga labi nito sa unicorn, na nagpapaniwala kay Kyuka na ang babae ang kanilang Supreme Commander. Sinabi ng babae kay Kyuka na wala siyang alam tungkol sa modo, ngunit hindi nakikinig si Kyuka at inatake siya. Ipinagtanggol ng babae ang sarili, at matapos niyang mapaghiwalay si Kyuka kay Yoki, binuhat niya ito upang punatan. Gayunpaman, tumigil siya dahil parang may pamilyar sa kanya. Bago pa niya makumpirma ang kanyang hinala, pinutol ni Kyuka ang kanyang buhok, na ginagamit niya para alalayan si Yoki. Nagawa rin niya itong saktan, ngunit bago pa niya ito matapos, namagitan ang unicorn at tumakas kasama ang babae. Galit na galit si Kyuka at hiniling kay Yoki na habulin sila, ngunit hindi tumugon si Yoki, dahil abala ito sa pagtatanggol kina Shusho at Hemari. Nang makita ito, pinigilan niya ang kanyang galit, binuhat si Hemari, at sinabi kay Yoki na babalik na sila sa dorm. Maya-maya, habang binabantayan ni Nei sina Hemari at Shusho, si Kyuka ay nasa opisina nito na nakikipag-usap kay Yoki. Nakahiga ito sa sahig habang tinatapakan siya nito dahil tila lahat ng kanyang mga gantimpala ay mga bagay na sadyang nais gawin ng kanyang masamang pag-iisip. Isinasantabi ang kanyang pagkasuklam sa maruming pag-iisip nito, sinimulan niyang pag-usapan ang tungkol sa unicorn at ang sakay nito. Sinabi ni Yoki sa kanya na ang babaeng shoki ay kahawig ng kanyang kapatid, ngunit hindi makapaniwala si Kyuka na maaaring siya iyon. Kumbinsido siya na ang shoki ay tumugon sa ginawa niya kay Yoki dahil mayroon siyang mga alaala ng kanyang kapatid. Habang patuloy niya itong tinatapakan, napagtanto niyang natuwa ito, at inamin ni Yoki na iyon ay dahil nasisiyahan siya sa tanawin mula sa ibaba, kaya mas pinahirapan niya ito. Maya-maya, habang nagluluto siya, hindi niya maiwasang isipin ang babaeng shoki dahil kumbinsido siyang kapatid niya ito. Habang patuloy siyang nagtataka kung paano ito nabuhay ng ganito katagal, tinawag siya ni Nei, sinasabing kumukulo na ang kaldero.
Mabilis na inaf ni Yoki ang kalan at nagpasalamat kay Ney sa pag-alala, ngunit sinuntok siya ng nakababatang babaeng dahil muntik na siyang ma-aksident. Gayunpaman, tinapik din niya ang ulo nito at pinuri siya sa pagtulong sa mga babae sa field, pagkatapos ay inalok niya itong tulungan siyang magluto. Samantala, ang babaeng Shoki, na nabunyag na siyang nawawalang kapatid ni Yoki na si Ayoba, ay nagsabi sa kanyang mga kaibigan, sina Nyan at Kuko, na natutuwa siyang makita muli ang kanyang kapatid. Pagbalik sa dorm, palihim na nilapitan ni Shosho si Yoki habang naliligo at sinimulang kuskusin ang likod nito. Inakala ni Yoki na nagbibiro lamang ito nang sabihin niyang wala ito suot, kaya lumingon siya at nakita ang mga asset nito. Dahil sa gulat, mabilis siyang sumubok na bumalik sa loob, ngunit nadatnan niya si Hemari na nagpapalit. Gaya ng inaasahan, inakusahan siya nito na isang manunood at hinabol ito sa dorm gamit ang kanyang kamay na chainsaw. Nang malapit na niya itong hiwain, isang portal ang bumukas at 2 miyembro ng ika-6 na squad ang pumasok dito. Ang blonde ay si Tinka, ang commander ng ika-6 na squad, at ang may berdeng buhok ay ang pangalawa niya sa command, si Yakiho, at kapatid din ni Hemari. Pumunta sila para makita si Kyuka tungkol sa humanoid na Shoki, ngunit nagpa siya si Yakiho na sumbatan ang kanyang kapatid tungkol sa pagkahimatay habang nakikipaglaban. Mabilis na namagitan si Tinka, itinuro na ang humanoid na Shoki ay isang puwersang dapat isaalang-alang dahil siya lamang ang nagwagi sa ikatlong pangkat. Sinuportahan siya ni Kyuka at nagmungkahi ng alyansa sa pagitan ng kanilang mga pangkat. Gayunpaman, sinabi ni Yakiho na hindi siya maaaring magtiwala sa mga kakayahan ni Hemari. Kaya, sinabi ni Kyuka na dapat silang magdaos ng power exhibition match. Masayang sumang-ayon si Tinka at umalis kasama si Yakiho matapos mangako kay Yoki na makikita niya itong muli. Nang sila na lang dalawa, tinanong ni Hemari si Kyuka kung maaari niyang hiramin si Yoki para sa kanyang pagsasanay, at pumayag si Kyuka, na ikinagulat ni Yoki. Kinabukasan, pagkatapos mag-almusal, isinama siya ni Hemari nang lumabas siya, at paulit-ulit na tinatanong ni Yoki kung bakit siya ang kanyang bagong master. Ipinaliwanag ni Hemari na ang kanyang kakayahan ay nagpapahintulot sa kanya na gamitin ang mga kakayahan ng ibang tao bilang sarili niya, basta't pipiliin at ilalapat niya ang mga ito sa kanyang telepono. Para sa laban, gagamitin niya ang kakayahan ni Kyuka, at dahil siya ang trump card ni Kyuka, kailangan din niya itong gamitin. Humanga si Yoki sa napakalakas na kakayahang ito, ngunit tinanong niya si Hemari kung handa na ba siya sa kakailanganin na kakayahan ni Kyuka. Dahil hindi niya lubos na naintindihan ang ibig niyang sabihin, tiniyak ni Hemari sa kanya na handa siya sa anumang bagay basta't makakatulong ito sa kanya na ilagay si Yakiho sa kanyang lugar. Nang sandaling iyon, may isang Shoki na nagsimulang gumapang palabas ng lupa. Kaya, nagpa siya si Hemari na gamitin sila bilang mga practice dummies para sa araw na iyon. Hininto niya ang sasakyan at iniabot ang kanyang kamay kay Yoki para ikis, at nang magbago ito, nagulat sila nang makita na nag-iba ang anyo nito kaysa noong nasa ilalim siya ng pamumuno ni Kyuka. Mas mabilis din ang kanyang galaw kaysa dati, ngunit ang downside ay wala na sa antas ni Goku ang kanyang mga suntok. Gayunpaman, nakahanap siya ng paraan para gumana ang mga bagay-bagay at nabura ang lahat ng Shoki. Nang bumalik siya sa kanyang anyong tao, hinihingal na siya na parang katatapos lang ng isang marathon, ngunit pinuri pa rin siya ni Hemari para sa isang mahusay na trabaho. Habang nagsasalita, bigla niyang itinaas ang kanyang palda, na ikinagulat niya at ni Yoki nang magsimula siyang mataranta na may isang demonyong may kultura ang sumapi sa kanya. Ipinaliwanag ni Yoki na iyon ang kapalit ng kakayahan ni Kyuka, at siya ay nabigla. Gayunpaman, nang mapagtanto niyang mananatili siyang ganoon hanggang sa masiyahan si Yoki, tumigil siya sa pagsubok na labanan ito. Pagkatapos ay inalis niya ng buo ang kanyang palda at umupo sa mukha nito, na binigyan ng ating alpha male ng kanyang unang plot action. Pagkatapos ng nakakahiyang sandaling iyon, bumalik sila sa daan, at iminungkahi ni Yoki kay Hemari na gumamit siya ng ibang kakayahan. Sinabi sa kanya ni Hemari na hindi niya magagawa iyon dahil ang kanyang kakayahan ay may downside. Binabawasan nito ang isang kakayahan hanggang sa punto na maging walang silbi. Halimbawa, kung susubukan niyang gamitin ang kakayahan ni Shosho, tanging ang kanyang mga asset lamang ang Totsubo, at hindi man lang ito magiging ganoon kalaki.
Sa kabila nito, nadama pa rin ni Yoki na mas mainam na gumamit ng ibang kakayahan kaysa magbayad para sa halaga ng kakayahan ni Kyuka. Sumang-ayon si Hemari na hindi siya mali ngunit sinabi niyang handa itong tiisin para sa kapakanan ng laban. Nakita ni Yoki ang kanyang desperasyon kaya nagtanong si Yoki kung ano ang problema nila ni Yakiho, kaya sinabi niya rito ang mga alamat ng kanyang pamilya. Tila, ang kanilang pamilya ay mga tunay na tagahanga ng puwersa ng depensa ng mga demonyo, at malaki ang kanilang pag-asa kay Hemari. Sa kasamaang palad, naging kahihiyan siya dahil palagi siyang nag-i-overexercise bago ang isang malaking kaganapan at nauuwi sa pagkasugat. Minsan ay labis siyang kinakabahan kaya nilalagnat siya at hindi na makakasali sa aktibidad na dapat niyang salihan. Dahil sa mga bagay na iyon, naging tampulan siya ng panunukso ni Yakiho at halos hindi na pinansin ng iba pang miyembro ng pamilya. Kaya, nang magkaroon siya ng pagkakataon, umalis siya ng bahay at pinutol ang ugnayan sa lahat. Ngunit si Yakiho ay isang tinak pa rin sa kanyang lalamunan, kaya naman kailangan niya si Yoki upang tulungan siyang patunayan sa babaeng shortstop na mas mahusay at mas matalino siya kaysa sa kanya. Nahirapan si Yoki na pumayag dahil hindi niya hinihingi ng maayos ang tulong nito. Gayunpaman, matapos niyang sabihin na ang layunin niya sa buhay ay maging isang bayani tulad ni Kyuka, nakaramdam siya ng pagkapamilyar at nagbago ang kanyang isip. Nang magsimula silang mag-estratehiya, tinanong niya si Hemari kung ano ang kapangyarihan ni Yakiho, at sinabi nito sa kanya na ito ay ang kakayahang kontrolin ang oras, na siyang nagpaalala sa kanya. Kalaunan, nang bumalik sila sa labas para magsanay, isiniwalat ni Hemari na madalas mapagod si Yakiho pagkatapos gamitin ang kanyang kakayahan ng napakaraming beses. Bukod doon, palagi siyang gumagawa ng isang nakakatawang pose tuwing gusto niya itong i-activate. Ang pag-orasan ng galaw na iyon sa oras ay makakatulong sa kanila na makalabas sa kanyang bitag ng oras at bigyan sila ng kalamangan. Pagkatapos ay inutusan siya ni Hemari na subukang idirekta ang lahat ng lakas na ito sa isang bahagi ng kanyang katawan, at pinili niya ang kanyang mga binti. Pagkatapos niyang matapos, may sumulpot na Shoki. Kaya, sumugod siya sa kanila para lamang matuklasan na wala nang natitirang lakas ang kanyang mga atake. Kalaunan, naalis niya silang lahat, at pagkatapos niyang bumalik sa kanyang anyong tao, sinabi ni Hemari sa kanya na patuloy silang mag-eeksperimento hanggang sa maperpekto nila ang teknik. Sa pagkakataong ito, ang kanyang gantimpala ay isang paghawak sa ulo, kaya bumalik siya sa fighting mode pagkatapos. Nang dumating si Kyuka para tingnan sila, pinuri niya ang desisyon ni Hemari na ipag-amit ang kanyang lakas sa isang bahagi ng kanyang katawan. Gayunpaman, tinanong niya kung bakit niya ito pinapanood na gawin ang lahat ng pagsasanay sa halip na sumama sa kanya. Sa una, nalito si Hemari, ngunit nang malaman niya ito, tumalon siya sa likod ni Yoki tulad ng nakita niyang ginagawa ni Kyuka dati. Hindi nakakagulat, tumaas ang antas ng kapangyarihan ni Yoki nang hawakan niya ang kanyang kadena, at madali niyang natamba ang Shoki sa isang atake. Pagkalipas ng ilang oras, bumagsak si Yoki sa lupa sa pagod, at inalis ni Hemari ang kanyang damit upang ibigay sa kanya ang kanyang gantimpala. Sa sandaling makita niya ang kanyang mga plot armor, bumalik ang kanyang enerhiya ng buo, at bumalik siya agad sa pagsasanay. Nang mga sumunod na araw, sina Hemari at Yoki ay nagpatuloy sa seryosong pagsasanay para sa laban dahil hindi nila kayang matalo. Nang dumating ang araw ng laban, dumating sina Tinka at Yakiho kasama ang isang babae na nagngangalang si Hera. Nang magtipon sila sa labas, binigyan sila ni Kyuka ng mga kahoy na tag para sulatan ng kanilang mga pangalan. Tanging ang mga sumulat ng kanilang mga pangalan sa mga tag ang maaaring manatili sa loob ng harang na inilagay ng referee. Ang pangalan niya ay Gina, at hanggat nakataas ang kanyang harang, anumang pinsalang mata mo sa loob ay maaaring mapagaling niya. Nang ma-activate ni Gina ang harang, magkaharap na tumayo ang bawat squad, at sinabi ni Yakiho kay Hemari na iuuwi niya ito para maging alipin niya pagkatapos ng laban. Tiniyak ni Hemari sa kanyang kapatid na hindi siya matatalo at ipinahayag na tutulungan siya ni Yoki sa laban. Hindi alintana ni Yakiho. Gayunpaman, nang magsimula ang laban at pinatalsik siya ni Yoki ng isang suntok, napagtanto niyang minamaliit niya ang mga ito. Agad niyang ginamit ang kanyang kakayahan, ibinalik ang oras ng 5 segundo, ngunit naunawaan ito ni Hemari at inutusan si Yoki na magpalit ng porma sayo ng pag-atake. Hindi naapektuhan,
binunot ni Yokiho ang kanyang baril, ngunit nang maipakita niya ang kanyang poster, inutusan ni Hemari si Yoki na lumipat sa Plan B. Sa isang kisap mata, sinuntok niya muli si Yokiho, ngunit na-activate pa rin niya ang Golden Hour, ibinalik ang oras ng 5 segundo. Pagkatapos nito, natigilan siya ng 5 segundo ngunit nagulat nang makitang biglang lumabas sina Yoki at Hemari sa kanyang shooting range. Sinubukan niyang habulin sila, ngunit tumigil ang oras. At nang makita ni Hemari na mukhang pagod na siya, inutusan niya si Yoki na magsimulang tumakbo paikat kay Yokiho. Mabilis itong kumilos kaya nalito si Yokiho at hindi alam kung saan magpapaputok hanggang sa bumagal ito. Gayunpaman, nang sandaling sinubukan niya itong paputukan, tumalon ito sa ere sa utos ni Hemari. Nang sumisid siya pabalik, uminit ito na parang missile, kaya mabilis na lumayo si Yokiho. Habang tumatagal ang laban, sinimulang kalkulahin ni Hemari kung gaano katagal bago muling ma-activate ni Yokiho ang kanyang mga kapangyarihan, dahil kailangan nila siyang patumbahin bago niya ito magawa. Kung mabago sila, gusto niyang siguraduhin na masasayang ni Yokiho ang kaunting enerhiyang natitira sa kanya. Sa kasamaang palad, naklock na ni Yokiho ang kanilang estratehiya, at nang i-activate niya ang kanyang mga kapangyarihan, pinatigil niya ang oras sa loob ng 10 segundo. Nagbigay ito sa kanya ng sapat na oras para lumapit kay Yoki at sa kanyang kapatid at magpaputok sa kanila. Sa sandaling tumigil ang oras, tumama ang mga bala sa kanila, at bumagsak sila sa lupa sa gulat. Hindi inaasahan ni Hemari na makakaisip si Yokiho ng estratehiya niya, at habang nakahiga ito sa lupa, sinimulan siyang kutsain ni Yokiho. Tinawag niyang talunan si Hemari dahil minamaliit niya ito at nagsalita ng kung ano-ano na samaira sa diwa ng pakikipaglaban ni Hemari. Nagsimulang maghiyawan ng malakas si Nane at Shusho, umaasang mag-uudyok ito kay Hemari na bumangon, ngunit nanatili ang babae sa kanyang lugar habang nagpapatuloy si Yokiho, sinasabi sa kanya kung gaano siya kawalang silbi. Nabawi niya ang kanyang katinoan nang ituro ni Yoki na sinusubukan ni Yokiho na gumamit ng reverse psychology sa kanya. Nang pareho silang makabangon, nagulat si Yokiho, dahil sigurado siyang tuluyang samaira sa diwa ng pakikipaglaban ni Hemari ang kanyang mga salita. Gayunpaman, tumanggi siyang umatras at itinutok ang kanyang baril sa dalawa sa isang mahinang pagtatangka na magpanggap hanggang sa magawa niya. Inutusan ni Hemari si Yoki na ipakita sa kanyang kapatid kung ano ang kanilang kakayahan, at sinugod siya ni Yoki gamit ang lahat ng kanyang makakaya. Nang makalapit sila, tinanggal niya ang kanyang pagbabagong anyo, nabulag si Yokiho ng liwanag, kaya mabilis niyang inactivate ang Golden Hour, na nag-rewind ng oras ng 5 segundo. Nakakagulat, ang mukha lang ni Yoki ang tanging nakita niya, kaya bulag siyang sumugod sa liwanag, umaasang matatamaan ang kanyang kapatid. Gayunpaman, nang magsimulang gumalaw muli ang oras, nagpaputok si Hemari, na nakahiga sa ilalim niya, ang kanyang leeg. Sabay silang natamba ni Yoki, at si Hemari ay nakahiga sa kanyang kinaroroonan ng ilang segundo bago itinaas ang kanyang kamay bilang senyales na hindi pa siya nawalan ng malay. Nang makita ito, agad siyang idineklara ni Gina na panalo sa laban, at ang kanyang mga kaibigan, maliban kay Kyuka, ay nagsimulang maghiyawan ng malakas. Sa kalabang panig, ipinahayag ni Sahara ang kanyang pagkagulat na natalo ang dakilang Yokiho, at sinabi ni Tinka na umaasa siyang matuturuan nito si Yokiho na tumigil sa pagiging isang hambog na babae. Pagkatapos lamang, napansin ni Hemari at ng iba pa na hindi pa gumagalaw si Yoki, kaya nagmadali si Hemari upang tingnan ito. Gusto rin sana ni Nane at Shusho na gawin iyon, ngunit pinigilan sila ni Kyuka, sinabing wala silang dapat ipag-alala. Ilang sandali pa, nagising si Yoki matapos gamutin ni Gina ang tama ng baril. Nang umalis siya para alagaan si Yokiho, muling nagreklamo si Hemari sa kanya, kaya nagreklamo ito at sinabihan siyang bigyan siya ng kaunting pag-asa. Ngumiti lang ito sa kanyang kahilingan, na nilinaw na hindi ito seryoso, at nakatulong iyon sa kanya na makabangon. Sa kabilang banda, ginamumuli ni Gina si Yokiho, at nang mapansin niya kung gaano kalapit si Hemari kay Yoki, naalala niya na nagkasakit ang babae bago ang isang pagsusuri. Ang pagkakasakit ni Hemari ay sanhi ng labis niyang pagtatrabaho, ngunit nakita iyon ni Yokiho bilang isang tanda ng kahinaan. Sa kasalukuyan, nilapitan niya sina Hemari at Yoki at, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, kinilala ang lakas ni Hemari.
Nangako siyang igagalang niya ito at hiniling na umuwi na si Hemari, ngunit tumanggi ito. Labis na nagulat si Yokiho sa naging tugon niya kaya't siya'y naging bato, kaya't lumapit ang kanyang mga kaibigan upang aliwin siya habang si Hemari ay naglalakad papunta sa dorm kasama si Yoki. Pagpasok nila sa loob, pumunta sila sa kusina para kumuha ng tubig, ngunit nang subukang kumuha si Yoki ng isang bote para sa kanyang sarili, pinigilan siya ni Hemari. Laking gulat niya nang kinas siya nito at inilipat ang tubig sa bibig nito sa bibig ni Hemari, at nang matapos siya, napagtanto niyang ibinibigay nito ang kanyang gantimpala. Samantala, si Tinka ay nasa changing room kasama si Yokiho, pinag-uusapan ang resulta ng laban. Dahil maraming beses nang na-rewind ni Yokiho ang oras, kinailangan niyang sabihin kay Tinka ang tungkol sa unang suntok mula kay Yoki. Sinabi ni Tinka sa kanya na nagpigil si Yoki dahil tao lang ito at binalaan siyang huwag nang maliitin muli ang kanyang mga kalaban. Tinanggap na lang ni Yokiho ang kanyang pagkatalo, ngunit nang magsimulang magsalita si Tinka tungkol sa kung gaano kahusay si Yoki, tinitigan niya ang kanyang squad commander na parang nabaliw. Pagbalik sa kusina, pinasalamatan ni Hemari si Yoki sa pagtulong sa kanya na talunin ang kanyang kapatid, at sa sumunod na segundo, sinimulan niyang kagatin ang mga labi nito. Hindi inaasahan iyon ni Yoki, kaya umatras siya at tinanong kung nagugutom ba ito. Dahil sa hiya, sinabi ni Hemari sa kanya na ibibigay niya ang kanyang gantimpala, saka ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Lingid sa kanilang kaalaman, si Shusho, na pumasok para kumuha ng tubig, ay nagtatago sa may pinto matapos marinig ang kanilang pag-uusap. Maya-maya, habang magsisimula na ang laban nina Shusho at Sehera, biglang nagpakita ang tatlong tao sa isang bangin na hindi kalayuan. Hindi napansin ng defense squad ang kanilang presensya, kaya patuloy na hinihimok ni Gina sina Shusho at Sehera na lumaban. Nang sa wakas ay nagbigay na siya ng hudyat para simulan ang laban, sumugod si Sehera kay Shusho at sinubukang sipain siya. Nahuli ni Shusho ang binti ni Sehera at inikat ito ng ilang sandali bago ito ibinagsak sa lupa. Sinubukan niya itong sundan ng isang siko, ngunit umiwas si Sehera, at sa huli ay nataman niya ang lupa. Habang hinahawakan niya ang kanyang siko, hinawakan siya ni Sehera mula sa likuran at itinumba gamit ang isang mabilis na galaw. Gayunpaman, dahil sa ginawa nito ay napagod ang tamad na babae, sinabi niya na oras na para magseryoso. Pumayag si Shusho at lumaki, habang pinaandar ni Sehera ang kanyang madship ability, na siyang nagpalakas sa kanya bilang si Supergirl. Kaya nang sinubukan siyang suntukin ni Shusho, tumalon siya palayo at gumanti gamit ang isang palad sa mukha na nagpatamba kay Shusho sa kanyang sarili. Ipinagmamalaki ni Sehera ang kanyang sarili, ngunit nangako si Shusho na maghihiganti at sinubukang tapakan ang ginintoang buhok na babae. Mabilis na iniwasan ni Sehera ang paa na nakatutok sa kanya at sinuntok ang pangalawa, dahilan para sumigaw si Shusho at tumalon gamit ang isang paa. Sa kasamaang palad, hindi siya binigyan ni Sehera ng sapat na oras para gumaling bago siya nagsimulang magbato ng malalaking bato. Habang sinusubukang umiwas si Shusho na matamaan, lumapit si Sehera at sinuntok siya sa tiyan. Natamba si Shusho sa lupa na parang isang sako ng gulay, at nang tanungin siya ni Yoki kung ayos lang siya, sinabihan niya itong huwag siyang tingnan ng may awa. Pagkatapos ng nangyari noong isang araw, nagkaroon siya ng kaunting paghanga dito, kaya ayaw niyang mababa ang tingin nito sa kanya. Nang makabangon siyang muli, iminungkahi ni Sehera na lumiit siya para mas mapadali ang mga bagay para sa kanyang sarili, ngunit sinabi sa kanya ni Shusho na mas mabuti kung mas malaki at sumugod sa kanya. Sa kalagitnaan ng pagtakbo, pinalaki niya ang kanyang sarili at tinalon ang kawawang si Sehera, na nagawang maiwasan ang pagiging pancake. Nang magsimulang manghina ang lakas ni Sehera, hinawakan siya ni Shusho at inihagis sa lupa. Nang masiguro niyang nawalan na ng malay si Sehera, bahagyang lumiit siya at tinanong si Gina kung humihinga pa si Sehera. Sa sumunod na sandali, muling bumangon si Sehera, na ikinagulat ng lahat dahil tulog pa rin ito. Tumawa si Yokiho at ipinaliwanag na si Sehera ang bagong Zenitsu, kaya ang pagbagsak niya ang pinakamatinding pagkakamali na nagawa ni Shusho. Pagkasabi niya nito, sinugod ni Sehera si Shusho at pinalipad siya sa isang kisapmata. Nang mawala ang alikabok, wala nang malay si Shusho at bumalik sa normal niyang laki, kaya nagbilang si Gina hanggang 3 bago ideklarang panalo si Sehera. Pagkatapos ay pinagaling niya si Shusho, at nang umupo ang babae,
Nagulat sina Yoki at Nei nang makitang kitang-kita ang kanyang mga asset. Mabilis na isinuot ni Nei ang kanyang kimono kay Shosho nang saktong papalapit sa kanila sina Kyuka at Hemari. Humingi ng tawad si Shosho sa pagkatalo sa kanyang laban, ngunit tiniyak sa kanya ni Kyuka na hindi siya galit at sinabihan siyang magpalit. Habang nagsisimulang maglakad palayo si Shosho, walang nakapansin na umiiyak siya dahil nahihiya siyang nakitang natalo siya ni Yoki. Nang ligtas na siyang nasa loob ng kanyang silid, nanatili siyang nakatayo sa tabi ng pinto hanggang sa kumatok si Yoki para magtanong kung may gusto ba siya. Tiniyak sa kanya ni Shosho na ayos lang siya, ngunit nang patuloy siyang nagpumilit, hiniling niya rito na burahin ang kanyang mga alaala ng kanyang kawawang laban. Sinabi sa kanya ni Yoki na walang anumang kawawa sa kanyang laban ang nakakaawa at sinabing gugustuhin pa sana niyang makita siyang makipagbuno dahil talagang magaling siya rito. Gamaan ang pakiramdam ni Shosho matapos marinig ito, kaya hiniling niya rito na ipikit ang kanyang mga mata at pagkatapos ay lumabas ng silid para ikis siya. Gulat na iminulat ni Yoki ang kanyang mga mata, at nang humiwalay siya ay sa kanya nakita na nakalantad pa rin ang asset nito. Sa pagtatangkang ilihis ang atensyon, tinanong niya kung bakit siya nito kinas, at sinabi niya na iyon ay dahil gusto niyang itaboy ang kanyang pagkabigla gamit ang isang mas malaking pagkabigla. Samantala, inutusan ni Kyuka si Nei na hanapin ang mga Shoki habang hinihintay nila ang pagbabalik ni Yoki at Shosho. Sinunod ni Nei ang sinabi sa kanya at natuklasan ang dalawa sa tatlong taong nanunood sa kanila. Agad siyang napansin ng may maitim ang buhok at sinabihan siyang sabihin sa lahat na magsisimula na ang tunay na labanan. Labis na nagulat si Nei sa nangyari kaya, bago pa niya masabi kay Kyuka ang kanyang nakita, isang grupo ng mga Shoki ang sumugod sa kanila. Hinaranggan ng harang ni Gina ang kanilang mga pag-atake, ngunit biglang sumulpat si Rairin, ang malaking lalaki sa tatlong nanghihimasok, at sinira ito gamit ang isang headbutt. Agad na hinugot ni Kyuka ang kanyang espada at hiniling kay Tinka na ibalik sina Gina at Nei sa dorm. Nang makaalis na sila, sinimulan niya at ng iba pa ang pakikipaglaban sa Shoki. Nagpa siya si Hemari na harapin si Rairin, ngunit hindi niya ito nakita bilang isang hamon at sinubukang tapusin siya sa tulong ni Thor. Mabuti na lang at nailigtas siya ni Yokiho bago pa man siya naging kasaysayan, ngunit hindi iyon nagustuhan ni Rairin. Pagkatapos ay tumakbo si Hemari upang hanapin sina Kyuka at Yoki, na dumating minsan sa panahon ng laban, at tinanong kung maaari siyang sumama sa kanila. Pumayag si Kyuka at pagkatapos ay hinayaan si Yoki na ikis ang kanyang kamay. Pagkatapos nito, nagpalit siya ng anyo, na pinagsama ang mga kakayahan ng kanyang mga individual na anyo, na nagpapalakas sa kanya. Dahil sa tuwa, sinubukan niya ang kapangyarihan nito sa pamamagitan ng pagsunog sa Shoki gamit ang kanyang hininga ng apoy. Kasabay nito, si Tinka ay nasa tore ng gwardya kasama sina Nei at Gina, at ikinwento ni Nei sa kanya ang tungkol sa mga kaibigan ni Rairin. Sinabi niya na nararamdaman na niya sila, at nahinuhan ni Tinka na itinago nila ang kanilang presensya. Gayunpaman, tiniyak niya sa dalawang babae na siya at ang iba pa ay haharapin ang lahat, pagkatapos ay umalis sa pamamagitan ng kanyang portal. Agad na nagsimulang magreklamo si Gina tungkol sa kung paano niya gustong mapanood ang epikong showdown, kaya inalok ni Nei na ibahagi ang kanyang mind link sa kanya, na labis niyang ikinatuwa. Agad niyang inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Nei, at nakita niya ng malinaw ang nangyayari sa larangan ng digmaan. Ginagamit ng lahat ang kani-kanilang espesyal na armas at kakayahan para labanan ang Shoki, ngunit si Kyuka ay nananalo sa pamamagitan ng malupit na lakas. Ang babae ay nagsanay ng husto kaya natural niyang nahubog ang kanyang mga kasanayan upang talunin ang Shoki. Sa kabilang banda, ginagamit ni Yokiho ang kanyang kakayahang mag-freeze ng oras upang makatakas sa mga atake ni Rairin, ngunit natanggal pa rin ang kanyang braso. Pagkatapos ay kinutya siya ng kasuklam-suklam na lalaki, na sinasabing hindi na niya magagawa ang kanyang katawa-tawang pose, ngunit ginulat siya ni Yokiho sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga binti. Dahil dito, na-rewind niya ang oras bago natanggal ang kanyang braso, ngunit naubos din ito ang huling bahagi ng kanyang enerhiya habang siya ay nahihilo. Bumangon si Rairin at sinubukang pasabugan siya, ngunit biglang sumulpat si Tinka, na ikinagulat nilang dalawa. Sinabi niya kay Yokiho na maaari siyang magpahinga at binigyan siya ng isang ngiti ng pasasalamat bago tumakbo palayo. Nang sila na lang dalawa, pinuri siya ni Rairin sa kanyang pangahas na labanan siya at ang kanyang hukbong Shoki ng mag-isa. Casual na tinanong ni Tinka kung anong hukbo,
at nang mawala ang usok, nabunyag na siya lamang ang naglipol sa kanyang tinatawag na hukbo. Dahil sa inis, inatake siya ni Rairin gamit ang isang malakas na pagsabog at nadismaya nang hindi siya sumubok na umiwas. Gayunpaman, nagulat siya nang bigla siyang nagpakita sa likuran niya at sinubukang sipain ang ulo nito. Sinabihan siya ni Rairin na alamin ang kanyang lugar at pagkatapos ay pinaputok ang 3 bola ng enerhiya mula sa bibig nito patungo sa kanya. Ginamit ni Tinka ang kanyang portal upang maiwasan ang mga ito, at nang muling magpakita siya sa likuran ni Rairin, sinubukan siyang suntukin ni Rairin sa lupa. Madaling nakaiwas si Tinka at tinamaan siya ng isang bagay na parang isang black hole, kaya tumalon si Rairin pabalik. Sa totoo lang, nagulat siya na nagawa nitong tamaan siya at nagpa siya na panahon na upang ipakita sa kanya kung ano ang tunay na kapangyarihan. Naglakas loob siya sa karaniwang klise na paraan at nagsimulang gamitin ang kanyang kapangyarihan na parang isang walang katiyakang talunan. Ang sumunod niyang atake ay tumama sa kinatatayuan ni Tinka, na nagpabahala kina Yoki at Hemari, ngunit tiniyak ni Kyuko sa kanila na hindi ganoon kadaling mapabagsak si Tinka. Pagkatapos, nawala ang usok at ibinunyag ang hitsura ni Tinka na parang sariwang itsura ng isang daisy, at sinabi niya kay Rairin na siya na ang sunod na mag-aura farm. Bago pa man siya makapag-react, nag-teleport siya sa likuran niya at binigyan siya ng kaunting respeto. Gayunpaman, walang oras ang kalaban para Menes dahil napagtanto niyang itine-teleport siya nito sa langit gamit ang atake na iyon, at nahuhulog na ito. Nag-teleport pabalik si Tinka sa lupa at naghanda para ilabas ang kanyang pangwakas na galaw, na tinawag niyang Aim-Ater. Ang teknik na ito ay nagbukas ng isang malaking black hole na sumipsip kay Rorian at dinala siya sa kung saan. Maya-maya, nagtipon muli ang lahat sa dorm at pinag-usapan ang lahat ng nangyari. Lumabas na tiningnan nila ang mga nakapalibot na lugar para sa mga kaibigan ni Rairin ngunit wala silang nakitang bakas ng mga ito kahit saan. Sinabi ni Shosho na maaaring nilamon sila ng black hole kasama si Rairin, ngunit hindi sumang-ayon si Tinka. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Nei dahil sa hindi niya pagpansin sa kalaban sa tamang oras, ngunit sinabi ni Kyuka at Tinka na siya ang dahilan kung bakit hindi sila nahuli sa gulat. Matapos aliwin ang nakababatang babae, ibinauling ni Tinka ang kanyang atensyon kay Yoki at pinuri ito, na sinasabing siya ang lalaking alpha male. Tinanggap ni Yoki ang kanyang papuri ngunit sinabi sa kanya na hindi siya kailanman maihahambing sa isang babaeng boss na tulad niya. Sa sumunod na sandali, tumakbo si Gina papunta sa kanya na may dalang notepad at panulat at humingi ng kanyang pirma. Tila, ang kanyang pagganap sa larangan ng digmaan ang nagbigay sa kanya ng lugar sa kanyang listahan ng mga idolo. Kasabay nito, kinausap ni Hemari ang kanyang mapangahas na kapatid at nagpasalamat sa pagliligtas sa kanya. Sinabi ni Yokiho na pinoprotektahan lamang niya ang karangalan ng kanilang pamilya, dahil magiging kahihiyan para kay Hemari na masawi ng ganoon. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na malugod niya itong sasanehin kung babalik siya sa bahay, ngunit tinanggihan siya muli ni Hemari. Sa kabilang panig ng silid, nagpa siya sina Kyuka at Tinka na tawagin ang laban ng inter-squad bilang tabla at napagkasunduan na gaganapin ang kanilang laban sa ibang araw. Pagkatapos noon, umalis si Tinka kasama ang kanyang squad, at sinabi ni Yoki na maliligo siya. Laking gulat niya nang sumama sa kanya sina Kyuka at Hemari, dahil kailangan nila siyang bigyan ng kanyang gantimpala. Habang pinapanood niya silang mag-alis ng suot, hindi niya maiwasang mag-isip kung gaano kaganda ang kanyang gantimpala. Nakakagulat, ang kailangan lang nilang gawin ay kuskusin siya. At habang ginagawa nila iyon, biglang idiniin ni Kyuka ang kanyang plot armor sa kanyang likod. Sinabi niya na mukhang mas pagod siya kaysa dati, at sinabi sa kanya ni Yoki na dahil dalawang babae ang mahirap hawakan ng sabay-sabay. Nangako si Kyuka na tutulungan nila siyang matutunan kung paano gamitin ang kanyang mga bagong kapangyarihan. Sa kalaunan, lumabas ang tatlo sa banyo at sumama kay Nei, kung saan iginuguhit niya ang mga kaibigan ni Rairin. Maganda ang kanyang estilo ng sining, ngunit dahil hindi nila sinusubukang lumikha ng manga, sinabi ni Hemari na ipapadala nila ang sketch sa headquarters para gumawa ng isang composite sketch. Pagkalipas ng ilang araw, sinamahan ni Yoki sina Kyuka at Hemari sa dorm ng ika-6 na pangkat, at tinanggap sila ni Tinka. Dahil naroon si Kyuka para makipag-usap kay Tinka, hiniling niya kay Hemari na makipagkilala sa lahat habang tinutulungan ni Yoki ang mga gawaing bahay.
Gayunpaman, malinis ang dorm, kaya nagpa siya siyang itupi ang kanilang mga damit at nanalangin na sana'y hindi siya mapapahamak dahil sa paghawak sa mga plot covers. Nang ibibigay niya ang uniforme ni Yokiho, nagulat siya nang matuklasan na ang kwarto nito ay isang dambana na inialay kay Hemari. Nag-aalala na mapapahamak siya, mabilis niyang inilapag ang uniforme sa mesa at tumakbo palabas ng kwarto na parang hinahabol. Pagdating niya sa sala, natagpuan niya si Sehere na natutulog doon suot ang kanyang panloob na damit at sinubukang takpan ito. Hinayla siya ng inaantok na babae sa pagitan ng kanyang mga plot armor, at kahit anong gawin niya, hindi ito bumitaw. Kalaunan, matapos siyang magising at makapagbihis, sinundan niya ito at humingi ng tawad sa paggamit nito bilang isang ayaw na kasama sa pagsasanay. Pagdating nila sa gym, nadatnan nila si Hemari na pinapanood si Yokiho na nag-eehersisyo, kaya sumama sila sa kanya. Sinabi ni Sehere kay Hemari na si Yokiho ay isang sertipikadong gym rat at tinanong kung may pagtingin ba ito sa kanya. Sinubukan niyang itanggi ito, ngunit naunawaan ni Sehere ang kanyang mga kasinungalingan at sinabi sa kanya na gustong-gusto ni Yokiho na makasama siya. Pangalawa, nang sinubukan ni Hemari na tutulan ito, sinabihan siya ni Sehere na makasama ang kanyang kapatid, at sinuportahan siya ni Yoki. Binigyan pa siya nito ng tuwalya para ibigay kay Yokiho. Kaya, walang nagawa si Hemari kundi lapitan siya. Inagaw ni Yokiho ang tuwalya mula sa kamay ni Hemari, at nang magreklamo ito, nagkunwari itong hindi siya narinig. Habang pinapanood nila ang pakikipag-usap ng magkapatid, naisip ni Sehere kung dapat ba nilang ipakita kay Hemari ang kwarto ni Yokiho, at sinabi ni Yoki na mas makabubuting huwag na lang. Samantala, pinag-uusapan ni Kyuka at Tinka ang humanoid na Shoki dahil sinabi ni Kyuka na gusto niya silang hanapin. Sumang-ayon si Tinka na magandang ideya iyon, at habang nag-uusap pa sila, sinabi niya kay Kyuka na may pakiramdam siyang nakaligtas si Rairin sa kanyang pag-atake. Totoo nga ito, dahil kasalukuyang nagre-relax si Rairin kasama ang kanyang mga kaibigan. Si Shikuko, ang manlulokong Medusa, ang nagligtas sa kanya bago pa siya lumunin ng black hole ni Tinka, ngunit sinabi ng walang utang na loob na kaya naman sana niyang mabuhay ng mag-isa. Sinabihan siya ni Shikuko na tumigil sa pagrereklamo at sinabing itutuloy na lang nila ang kanyang plano dahil hindi gumana ang plano niya. Tumutol si Rairin, ngunit pumanig si Juryo kay Shikuko, at sinabing tama ang ginawa niya. Pagbalik sa dorm ng ika-6 na squad, biglang tinanong ni Tinka si Kyuka kung maaari niyang ibigay si Yoki sa kanya dahil gusto niya ng alagang hayop para pagandahin ang kanyang pribadong buhay. Nangako siyang i-endorso si Kyuka sa susunod na halalan para sa Supreme Commander basta ibigay niya si Yoki sa kanya. Sinabi sa kanya ni Kyuka na hindi niya gagamitin ang kanyang mga tao bilang bargain ng chips at tiniyak kay Tinka na hindi niya kailangan ang kanyang suporta. Kalaunan, habang nagmamaneho siya pabalik sa kanyang dorm kasama sina Hemari at Yoki, ikinwento niya sa kanila ang tungkol sa walang silbing kahilingan ni Tinka. Nahirapan si Yoki na paniwalaan na ang isang tulad ni Tinka ay magkakainteres sa kanya, kahit bilang isang alagang hayop, at sinabing masyado itong abala sa pag-aalaga sa kanila para lumipat. Sinabi ni Kyuka na sinabi na niya iyon kay Tinka. Gayunpaman, kung magpas siya itong gusto siyang makasama, hindi siya makikialam dahil personal na buhay niya iyon. Nang gabing iyon, habang nakahiga si Yoki sa kama at nag-iisip, nag-teleport si Tinka sa kanyang silid upang kausapin siya. Sinabi niya rito na may gusto siya rito at gusto niya itong i-date, na ikinagulat niya, dahil malinaw na sinabi ni Kyuka na gusto siya ni Tinka bilang alagang hayop. Ipinaliwanag ni Tinka na ginamit niya ang salitang alagang hayop bilang isang figure ng pananalita dahil hinangaan niya ang paraan ng paglilingkod nito sa kanyang mga amo sa larangan ng digmaan. Pagkatapos ay kinas niya ito at itinulak pababa sa kama upang mas makilala nila ang isa't isa. Pagkatapos niyang gumamit ng isang maliit na black hole para nakawin ang kanyang damit ay saka lamang nagsimulang gumana muli ang utak ni Yoki. Kaya, sinubukan niyang lumayo sa kanya. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang babae ay hindi pa kakawalan ang kanyang biktima. Kaya, pinigilan niya ito at binigyan siya ng 3 pagpipilian, alinman sa tanggapin ang kanyang alok, maglaan ng oras upang pag-isipan ito, or tatanggihan siya kaagad. Dahil sa takot na mainis siya, pinili ni Yoki ang pangalawang opsyon, ngunit hindi pa rin siya pinakawalan ni Tinka. Sinabi niya sa kanya na masyadong mabilis ang kanyang sagot at nangakong tutulungan siyang baguhin ang kanyang isip.
Nang malapit na niyang gamitin ang kanyang mga pamamaraan ng panghihikayat, pumasok si Shosho sa silid upang yayain si Yoki na makipaglaro sa kanya. Nang malaman ng kanyang mabagal na utak kung ano ang nangyayari, sumigaw siya at inalerto ang lahat sa presensya ni Tinka. Ilang sandali pa, nagtipon ang lahat maliban kay Nei sa sala, at sinabi ni Kyuka kay Tinka na hindi niya pinahahalagahan ang kanyang palihim na pagpasok sa kanyang dorm upang guluhin ang kanyang mga kasama. Sinabi ni Tinka na ito ay dahil hindi niya mapigilan si Yoki, ngunit sinabi sa kanya ni Shosho na hindi lamang siya kumilos na parang isang mayabang na babae kundi inabuso rin niya ang kanyang kakayahan. Matapos tanggapin ni Tinka na mali siya, sinabihan siya ni Kyuka na bumalik sa kanyang dorm, at ginawa niya ito nang walang pagtutol. Nakahinga ng maluwag si Yoki pagkatapos nito, at sinabi sa kanya ni Kyuka na magkakaroon sila ng sesyon ng pagsasanay sa umaga. Pagkalipas ng ilang oras, nagtipon ang lahat sa labas para sa pagsasanay, at sinabi sa kanila ni Kyuka na ipapahiram niya sa kanila ang kanyang kakayahang maging alipin. Gusto niyang makita kung anong uri ng kapangyarihan ang makukuha ni Yoki kung si Nei at Shosho ang kanyang mga amo. Walang reklamo si Yoki tungkol sa pagpapasa-pasa na parang laruan. Kaya, inutusan ni Kyuka si Nei na sumakay sa kanyang likod. Ginawa ni Nei ang sinabi sa kanya, at sa sandaling hinailan niya ang kanyang kadena. Nagbago ang anyo ni Yoki upang maging kamukha ng isang mababang budget na bubuyog. Pagkatapos ay inutusan siya ni Kyuka na subukan ang kanyang mga kapangyarihan upang makita nila kung ano ang naiiba. At sa sandaling ginawa niya ito, natuklasan niya na ang kanyang pisikal na lakas at bilis ay halos wala. Gayunpaman, ang kanyang mga pandama ay naging mas matalas, kaya itinuon niya ang kanyang enerhiya sa kanyang mga mata at nakuha ang paningin ng X-ray vision. Habang nagugulat siya dito, automatikong naisip ng kanyang isipan na huwag nang pansinin ang kanilang mga plot armor. Nang mapagtanto ng mga babae ang nangyayari, sinubukan ni Hemari na takpan ang sarili, ngunit buong pagmamalaking tumayo si Shosho upang makita niya ang lahat ng ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Agad na tumalikod si Yoki at nagsimulang humingi ng tawad sa pagtingin, ngunit tumanggi si Hemari na patawarin siya. Mula sa kanyang kinatatayuan habang pinagmamasdan sila, sinabi ni Kyuka sa kanyang sarili na ang kakayahang X-ray vision ay magiging kapaki-pakinabang, ngunit ang pagbabahagi ng kanyang kakayahang alipin sa mahabang panahon ay mauubos ang kanyang enerhiya. Sa sandaling iyon, bumalik si Yoki, at walang malay na kinas ni Nei ang kanyang pisngi upang purihin ito sa isang mahusay na trabaho. Nang mapagtanto niya ang kanyang nagawa, natarante siya, at humingi ng tawad si Kyuka dahil sa hindi pagsasabi sa kanya tungkol sa halaga ng kanyang kakayahan. Nang marinig ito, natuwa si Shosho at iginiit na hayaan ni Kyuka na subukan niya si Yoki. Itinuro ni Kyuka na ang kanyang halaga ay iba kay Nei, at nagsimulang isipin ni Shosho ang pinakamaruming uri ng senaryo. Nang tawagin siya ni Kyuka ay saka lamang siya natigilan at tiniyak na handa siyang subukan ito sa agham. Nang makita ang kanyang determinasyon, hinayaan siya ni Kyuka na subukan, at sa pagkagulat ng lahat, si Yoki ay nag-transform bilang isang post-apocalyptic dinosaur. Sinabi niya sa kanila na malakas ang kanyang pakiramdam. Gayunpaman, ang kanyang malaking anyo ay lalong nagpabagal sa kanya kaysa noong nag-transform siya kay Nei. Inamin ni Kyuka na kahit na mas malakas siya, hindi niya inisip na matalino na sayangin ang kanyang enerhiya sa isang simpleng pag-upgrade. Nakiusap si Shosho sa kanya na huwag muna siyang itapon sa isang tabi at iminungkahi na subukan nilang tingnan kung magbabago ang kanyang anyo kung siya ay lalago. Sa tingin ni Kyuka ay hindi ito gagana ngunit pumayag siya dahil hindi naman masamang subukan. Pagkatapos ay ginamit ni Shosho ang kanyang higanteng anyo, at ang tanging nangyari ay ang pag-upo kay Yoki. Sa huli, ang gantimpala niya sa kanya ay ang pagbibenda sa kanya habang humihingi siya ng tawad dahil muntik na siyang ipadala sa Isekai World. Habang ginagawa niya iyon, tumunog ang alarm, at nagmadaling umalis si Nei para maghanda para sa paaralan. Nang matapos siya, inalok siya ni Yoki na samahan siya. At habang naglalakad sila sa mga kalye ng Tokyo, tinanong niya si Nei kung bakit siya sumali sa Defense Force. Sinabi sa kanya ni Nei na iyon ay dahil gusto niyang hanapin ang kanyang mga magulang na nawala sa isang aksidente. Dahil naunawaan ang kanyang nararamdaman, tiniyak ni Yoki sa kanya na mangyayari rin ito balang araw. Nang araw na iyon, nakatagpo ni Kyuka si Tinka para sa tanghalian, at ipinaalam sa kanya ng huli na naglabas ng utos ang Supreme Commander tungkol sa humanoid na Shoki.
Hindi sila dapat makipag-away sa kanila nang hindi muna kinumbinsi silang umupo. Ipinaalala sa kanya ni Kyuka na ang mga humanoid ay isang uri na gusto ng labanan muna bago ang usapan, hindi kailanman ang kabaliktaran, ngunit sinabi ni Tinka na gusto ng Supreme Commander na matuto ng higit patungkol sa bagong species. Kalaunan, bumalik ang dalawa sa dorm ng Six Squad dahil tila gusto ni Tinka ng isang basong tubig. Malinaw na dahilan iyon para makita niya si Yoki. At nang simulan niya itong kulitin, sinabihan siya ni Kyuka na kahit papaano ay magpanggap na may dignidad. Biglang tumunog ang mga alarma, at nakatanggap sila ng tawag mula kina Shusho at Hemari, na nagpapatrolya. Inalok ni Tinka na ihatid sina Kyuka at Yoki, at pagdating nila roon, mapang-akit niyang hinanggad ang swerte ni Yoki. Tila hindi nagustuhan ito ni Kyuka, kaya pagkatapos magbagong anyo si Yoki, sinabi niya rito na hindi siya pinapayagang mag-entertain ng kahit sino maliban sa kanya. Ang mapang-asar na paraan ng pakikipag-usap nito sa kanya ay nagpasigla sa kanya sa kung anong dahilan. Kaya, mas mahusay pa ang kanyang pagganap kaysa dati at madaling natalo ang lahat ng Shoki, kasama na ang mga sumanib. Lingid sa kanilang kaalaman, pinapanood sila ni Shikoko at Juryo. Sinabi ni Shikoko na masaya ang mga tao, at hindi na siya makapaghintay na makita kung ano pa ang magagawa nila. Pagkalipas ng ilang araw, habang naghahain ng tsaa si Yoki sa mga babae, biglang sumulpat si Tinka mula sa kung saan at tinusok ang pisngi nito. Kaya, tinanong ni Shusho kung allergic na ba siya ngayon sa pagtambay sa kanyang dorm. Tiniyak ni Tinka sa kanya na aalis siya sa lalong madaling panahon, pagkatapos ay humarap kay Yoki at hinawakan ito sa ulo at tinanong kung paano ito naging ganito kagaling. Iniugnay ni Yoki ang lahat ng kanyang kakayahan sa kanyang kapatid, kaya tinanong ni Tinka kung anong klaseng tao ang kanyang kapatid. Ang tanong niya ay nagpaalala sa kanya noong araw na binobuli siya ng isang kaklase at natagpuan sila ni Ayoba. Nang hilingin niya sa lalaki na iwan si Yoki, sumugod ito sa kanya. Kaya hinawakan niya ang kamay nito at inihiga ito sa kanyang likuran. Pagkatapos ay humarap siya para tingnan si Yoki at nagulat nang makitang inilagay nito ang kanyang kaklase sa parehong sitwasyon. Sinabihan siya ni Yoki na huwag mag-alala, dahil hindi ito isang mahina na hindi kayang ipagtanggol ang sarili. Kaya sumugod si Ayoba para yakapin siya at pinuri ito dahil hindi siya pinahiya. Kalaunan, humarap siya sa mga bully at sinabihan silang huwag nang lalapit muli sa kanyang kapatid, kaya tumakbo sila palayo habang sumisigaw. Bumalik sa kasalukuyan, sinabi ng mga babae kay Yoki na inihahanda siya ni Ayoba para sa hinaharap, at binigyan ni Kyuko si Yoki ng natitirang oras ng gabi. Para kay Tinka, sa wakas ay nagpasya siyang bumalik sa kanyang dorm, ngunit nangako siya kay Yoki na makikita niya ito sa lalong madaling panahon. Di nagtagal pagkaalis niya, biglang nagpadala si Nei ng isang taong nanganganib, kaya't sumugod sina Shusho at Hemari para tulungan siya. Nailigtas nila ang babae mula sa mga Shoki na humahabol sa kanya, ngunit nang tangkaing tulungan siya ni Hemari na makatayo, bigla niya itong sinuntok. Lumabas na ang babae ay si Koko na nakabalat kayo, at naghahanap lamang ito ng gulo. Mabuti na lang at hindi nagtamo ng anumang pinsala si Hemari mula sa suntok dahil ginawa niyang panangga ang kanyang kamay. Pinuri ni Koko ang kanyang mabilis na reflexes at sinabing gusto niyang makita kung ano pa ang magagawa niya. Bago pa siya maka-atake, hiniling ni Hemari na kumalma siya at sinabing gusto ng kanilang Supreme Commander na makipagnegosasyon sa kanyang mga kauri. Sinabi sa kanya ni Koko na hindi siya interesado sa pakikipagnegosasyon sa kahit sino at nangakong sisipain sila. Pagbalik sa dorm, nakatayo si Yoki sa harap ng salamin na nakayuko na parang isang gym bro nang biglang pumasok sina Kyuka at Nei sa silid. Mabilis niyang sinubukang itago ang kanyang launcher, ngunit sinabihan siya ng walang pakialam na si Kyuka na bilisin ang pagbabagong anyo dahil nasa panganib sina Shusho at Hemari. Sa labas, pinaputukan ni Hemari ang isang Shoki na parang oso, ngunit nanatili itong hindi nasaktan, at nagsimula siyang magtaka kung gawa ba ito sa bakal. Lumabas si Koko mula sa likuran nito upang ipagmalaki ang kanyang hindi tinatablan ng bala na katawan. Kaya ipinagpalit ni Hemari ang braso ng kanyang machine gun para sa isang power blaster. Agad na tumalon si Koko upang maiwasan na tamaan ng putok, at nang makababa siya, dumiretso siya kay Hemari. Samantala, inaapakan ni Shusho ang normal na Shoki, at nang sinubukan niyang tulungan si Hemari, isang kakaibang hugis na Shoki ang lumipad patungo sa kanya.
Nagawa niyang mahuli ito sa pagitan ng kanyang mga palad, ngunit itinulak ito ng Shoki gamit ang mga ekstrang binti nito, at lumabas sinyon mula sa katawan nito. Pagkatapos ay inihagis niya ang kanyang sibat sa daliri ni Shusho, dahilan para mapasigaw ang babae sa sakit at mabitawan ang Shoki. Sa sandaling iyon, papalapit na sina Yoki at Kyuko sa larangan ng digmaan, ngunit biglang hinaranggan ni Ayoba ang kanilang daan. Nang sinubukan nilang umiwas sa kanyang atake, sinigawan niya si Yoki na huminto sa paggalaw, at sa biglaang pag-iwas, ginawa niya ito. Ang biglaang paghinto niya ay nagpalipad kay Kyuka, at bago pa man siya makabalik sa kanya, nahuli siya ni Ayoba gamit ang mahiwagang buhok nito. Pagkatapos ay pinapunta niya ang Shoki kay Kyuka, at nang matapos ito ni Kyuka, nakita niyang nawala na sina Ayoba at Yoki. Wala na rin sina Nyon at Kuko, kaya napagpasyahan ng mga babae na si Yoki ang kanilang target mula pa sa simula. Iminungkahi ni Shosho na subukang tugisin sila, ngunit sinabi ni Kyuka na atras muna sila upang magamot ang kanilang mga pinsala. Maya-maya, nagising si Yoki sa isang hindi pamilyar na silid at nakitang tinatrato siya ni Kuko na parang pagkain. Agad niyang sinubukang bumangon, ngunit itinulak siya ni Nyon pababa at sinabihan siyang hayaang matapos si Kuko. Habang lumilipat si Kuko sa kanyang paboritong posisyon, sinubukan ni Yoki na tipunin ang kanyang mga iniisip at sa wakas ay napagtanto na tama ang kanyang kutob tungkol kay Ayoba. Nang sinubukan niyang tanungin si Kuko tungkol dito, pumasok si Ayoba sa silid at natigilan nang makita sila. Agad niyang hinawakan si Kuko at ipinakita sa kanya ang kanyang natutunan sa klase ng judo. Nagmakaawa si Kuko sa kanya na pakawalan siya. Ngunit labis na nagalit si Ayoba at tinanong kung bakit niya sinamantala si Yoki. Ipinaliwanag ninyo na nang bumalik si Yoki sa kanyang anyong tao, wala na itong suot, at nang mapansin ni Kuko ang mga peklat nito, nagpasya siyang gamutin ang mga ito gamit ang kanyang laway. Nang mapagtanto niyang padalos-dalos siya sa conclusion, pinakawalan ni Ayoba si Kuko at humingi ng tawad sa kanyang mga ginawa. Habang ginugulo niya ang buhok ni Kuko, tinawag siya ni Yoki, kaya iniwan niya si Kuko at niyakap ito. Dahil sa labis na tuwa sa kanilang muling pagkikita, nagsimulang umiyak si Yoki, kaya pinakalma siya ni Ayoba at binigyan ng damit na maisusuot. Sinabihan niya itong lumabas kapag nakapagbihis na ito upang maipaliwanag niya ang lahat. Ginawa ni Yoki ang sinabi sa kanya at naiwan siyang kakaiba nang makita niyang nasa isang kuweba sila sa ilalim ng lupa. Ang lugar ay tinatawag na Nakatagong Nayon, at ayon kay Ayoba, hindi bababa sa 20 iba pang tao ang nakatira doon na katulad niya. Dati silang mga tao hanggang sa isang hindi inaasahang aksidente ang naging dahilan upang maging mga halimaw sila. Hindi maintindihan ni Yoki kung bakit sila nagtatago, at nang magmungkahi siyang pumunta sa puwersa ng depensa ng mga demonyo para humingi ng tulong, sila ay nabigla. Nang makita ito, mabilis na pinawi ni Yoki ang tensyon sa pamamagitan ng pagtatanong kay Ayoba kung paano niya nalaman na nasa modo siya. Sinabi sa kanya ni Ayoba na naramdaman niya ang enerhiya ng talunan nitong sarili nang dumating siya at sinimulan siyang kulitin. Biglang kumulo ang tiyan nito, kaya umalis siya para kumuha ng pagkain para sa kanya, at humingi ng tawad si Yoki sa kanyang mga kaibigan para sa kanyang kabaliwan. Sinabi nila sa kanya na sanay na sila rito, at habang pinag-uusapan nila ang kanilang oras kasama siya, nagsimulang kumain si Kuko ng kabute. Sinabi sa kanya ni Yoki na mabango ito, at nang lumapit siya para makita itong mabuti, bigla siyang nabalisa. Nakita niya ang kanilang mga aset bilang mga tinapay na malambot, at nang bumalik si Ayoba, nakita niya sila na parang isang nagugutom na tao. Samantala, sa dorm, nagmadali si Kyuka upang ipaalam sa kanyang pangkat na ang kanyang katawan ay magdadala sa kanila kay Yoki dahil desperado itong ibigay sa kanya ang kanyang gantimpala. Habang naghahanda silang umalis, dumating sina Tinka, Yash-Iho, at si Hera upang tumulong sa misyong pagsadyak, at ipinangako nila kay Nei na babalik sila kasama si Yoki. Pagbalik sa kuweba, kausap ni Yoki si Ayoba nang mapansin nito ang Modo Peach na hawak nito. Naalala niya na hindi pa ito nakakain ng isa bago ito nawala at tinanong niya kung may kinalaman ang pagbabagong anyo nito. Kinumpirma ni Ayoba na may kinalaman ito, kaya nagmakaawa si Yoki na sabihin sa kanya ang eksaktong nangyari. Bago pa man siya makapagsalita, sumabad si Nyon, sinabing ikukwento niya sa kanya ang nangyari dahil mas magaling siyang magkwento. Pagkatapos ay humarap siya kay Yoki at ikinwento kung paano siya napunta sa Modo habang nagmomodelo.
Dahil sa takot para sa kanyang buhay, tumakbo si Nyun hanggang sa makakita siya ng kagubatan ng Modo Peach at kumain ng isa, umaasang magkakaroon ng kakayahang iligtas ang sarili. Sa kasamaang palad, nawalan ng kontrol ang mga bagay-bagay, at nang magising siya, natagpuan niya ang kanyang sarili na pinagmamasdan ng isang kulubot na matandang babae at ng kanyang dalawang katulong. Sinabi ng babae kay Nyun na nasa dorm siya ng Yingyang, isang lugar kung saan pinag-aaralan ang Shoki. Hindi maintindihan ni Nyun noong una, ngunit nang makita niyang ang kanyang mga kamay ay naging mga mahabang kuko, naunawaan niya kung bakit siya dinala doon at nagsimulang tumakbo palabas. Ang dating walang kapintasang katawan niya ay mayroon ding mga dungeons, kaya hiniling niya na agad nila siyang pagalingin. Sinabi ng matandang babae na imposible ito dahil hindi nila alam kung ano ang naging problema. Gayunpaman, nangako siya na kung makikipagtulungan sila sa kanilang pananaliksik, makakahanap sila ng lunas para sa kanya. Dahil wala nang ibang pagpipilian, pumayag si Nyon, ngunit mas malala pa ang ginawa nila sa kanya kaysa sa isang ginipig. Tiniis niya ang lahat ng sakit at pagpapahirap hanggang sa magkaroon siya ng kakayahang dumaan sa mga bagay at makatakas kasama ang kanyang mga kaibigan. Tinanong ni Yoki si Ayoba kung kasama siya sa kanila, at ipinaliwanag ni Ayoba na hindi siya kailanman dinala sa dorm. Sa paanuman, napunta siya sa kuweba at gumugol ng maraming taon doon sa pagsisikap na mapanatili ang kanyang katinoan hanggang sa makilala niya si Nyon at Kuko. Iginiit ni Yoki na ilantad nila ang katotohanan sa mundo, ngunit sinabi sa kanya ng mga babae na walang saysay ito. Ang tanging magagawa nila ay ang pumunta gamit ang mga nagliliyab na baril at gibain ang lugar upang ang kanilang mga kasama na naroon pa rin ay mabawi ang kanilang kalayaan. Upang patunayan kung gaano sila kaseryoso, ipinatawag nila ang Shoki na kanilang pinaamo at sinabi sa kanya na ang operasyon ay magaganap anumang araw ngayon. Sinubukan silang kumbensihin ni Yoki na kausapin ang Supreme Commander at ipaliwanag ang mga bagay-bagay sa kanya, ngunit sinabihan nila itong huwag maging inosente. Pagkatapos lang, may naramdaman si Ayoba, at hiniling niya kay Kuko na sabihin sa lahat na umalis na. Sa labas ng kuweba, dumating si Kyuka at ang iba pa at nagsimulang gumawa ng mga plano para pumasok. Gayunpaman, bago pa nila maisakatuparan ang kanilang mga plano, isang random na Shoki ang sumibol mula sa lupa at inambush sila. Agad na pinigilan ni Yokiho ang oras at inatake ang lahat ng Shoki, na nagligtas sa kanyang mga kaibigan mula sa pagod ng pakikipaglaban sa kanila. Di nagtagal, muling nagsimulang gumalaw ang oras. Biglang pumasok si Kuko sa pasukan ng kuweba kasama ang kanyang oso na Shoki, at sinubukang atakihin sila. Si Sehere ang unang tumugon, at pinalipad niya ang oso sa kabilang direksyon mula sa kuweba. Pagkatapos ay sinabihan niya ang iba na magpatuloy nang wala siya, ngunit nanatili si Shusho upang tulungan siyang lumaban. Habang tumatakbo ang grupo papasok sa kuweba, nakasalubong nila ang Shoki ni Nyun at ang ilan pang normal na Shoki. Nagboluntaryo sina Yokiho at Hemari na manatili at harapin sila, na nagpapahintulot kina Kyuka at Tinka na mag-teleport kung saan naroon sina Yoki at Ayoba. Sinubukan ni Ayoba na protektahan si Yoki gamit ang kanyang katawan, ngunit nag-teleport si Tinka sa likuran niya at inagaw ito palayo, naiwan siyang nalilito. Nang muling magpakita ang mga ito, isasama sana nila si Kyuka, at ito ang ikinagalit ni Ayoba. Hindi nagtagal ay nagpakita si Yoki at ang dalawang commander sa ibang bahagi ng kuweba, at agad na ibinigay ni Kyuka kay Yoki ang kanyang gantimpala. Hindi maintindihan ni Tinka ang nangyayari, ngunit nakisali siya sa kasiyahan dahil isa siyang kakatuwang tao. Nakatitig lamang si Yoki sa kanila habang dinidilaan nila ang kanyang mga daliri, ngunit ang makulit na sesyon ay agad na naputol ng bigla ang pagdating ni Ayoba. Agad niyang sinubukang atakihin sina Kyuka at Tinka, ngunit humarap si Yoki sa kanila at sumigaw kay Ayoba na tumigil. Nalilito, tinanong ni Kyuka kung bakit niya ipinagtatanggol ang kanyang mandurukot, kaya sinabi niya rito na kapatid niya si Ayoba. Hiniling ni Ayoba na umalis siya, ngunit nanindigan si Yoki at nagmakaawa sa kanya na pakinggan siya. Dahil hindi siya natanggihan, umatras si Ayoba, at sinimulang sabihin ni Yoki sa mga commander ang lahat ng natutunan niya mula kay Ayoba. Sa labas ng kuweba, sina Shusho at Sehere ay patuloy pa ring nakikipaglaban kina Kuko at sa kanyang Shoki. Gayunpaman, wala silang ideya na si Juryo ay casual na lumulutang sa kalangitan, pinapanood sila.
Pagbalik sa loob, sina Yokiho at Hemari ay nakikipaglaban sa walang katapusang agos ng mga Shoki. Pinanood sila ni Neon mula sa bubong, sinusubukang alamin kung paano nalalaman ni Yokiho kung saan magpapaputok ng hindi tumitingin. Di nagtagal ay napansin ni Hemari na napapagod na si Yokiho, kaya pinalitan niya ang kanyang baril ng mas malaki at pinangunahan ang pagpaslang sa Shoki. Gayunpaman, ipinagtanggol ng gagambang Shoki ang sarili gamit ang sandatang nasa kamay nito. Pagbalik kay Yoki, natapos na niyang ipaliwanag ang mga bagay-bagay kina Kyuka at Tinka, at nangako ang mga babae na tutulong sa pagpapahinto ng operasyon ng dorm ng Yin-Yang. Agad na tinanggihan ni Ayoba ang kanilang alok, sinabing hindi niya sila mapagkakatiwalaan, ngunit iginiit ni Yoki na magagawa niya. Tumanggi pa rin si Ayoba na baguhin ang kanyang isip at sinabi sa kanya na kung sila ay tunay na mabubuting tao, hindi nila siya gagamitin bilang alipin. Ipinaliwanag ni Yoki na desisyon niya na maging alipin ni Kyuka, at nagulat si Ayoba. Gayunpaman, tumanggi pa rin siyang magbago ng isip tungkol sa pag-atake sa dorm ng Yin-Yang. Sinabi sa kanya ni Kyuka at Tinka na gagamit sila ng puwersa para pigilan siya dahil ang plano niya ay makakasakit ng mga inosenteng tao. Nang subukang magprotesta si Yoki, itinali siya ni Ayoba gamit ang buhok nito at itinulak siya palayo para hindi siya madamay sa kanilang away. Sakto lang, dumating ang unicorn, kaya sinabihan ni Kyuka si Tinka na hayaan na lang siya ang bahala dito. Pumayag si Tinka at masayang ipinakilala ang sarili kay Ayoba bilang kasintahan ni Yoki, na lalong ikinainis nito. Pagbalik sa labas, sinubukan ni Sehere na suntukin si Kuko, ngunit dumulas ang kamao nito sa mukha ni Kuko, dahilan para matamba siya. Agad na sinamantala ni Kuko ang pagkakataon para suntukin si Sehere at saka siya pinalipad patungo sa kanyang oso na Shoki. Sinubukan siyang kainin nito, ngunit nahawakan ito ni Shusho bago pa ito makayanan at sinubukang durugan. Nang hindi ito gumana, inihagis niya ito sa lupa at tinapakan, ngunit hindi ito nasaktan. Nagsimulang magyabang si Kuko na hindi nila matatalo siya at ang kanyang Shoki dahil madulas siya at kasing tigas ito ng titanium. Sa loob ng kuweba, ginamit ni Yokiho ang Golden Hour upang talunin ang Spider Shoki, ngunit nagawa nitong punatan ang kanyang damit sa kalahati. Nang lumingon siya upang kausapin si Hemari, nagulat siya nang makitang ang kanyang kapatid ay binihag ni Nyon at isa pang Shoki. Samantala, si Juryo ay nakabalik na sa kanyang himpilan, at ipinaalam niya kay Shikuko na natagpuan na niya ang kanyang hinahanap. Mabilis na nagbihis ang babae at sinabing oras na para bigyan nila ng biyaya ang mga mortal gamit ang kanilang presensya. Pagbalik sa kuweba, inatake ni Ayoba si Tinka gamit ang isang malakas na pagsabog, ngunit ginamit ni Tinka ang kanyang portal upang maiwasan ito. Halos hindi ito naiwasan ni Kyuka habang patuloy siyang nakikipaglaban sa unicorn, na ikinasugat nito. Nagulat siya sa kung gaano ito katibay at patuloy na umatake ng walang awa. Kasabay nito, naiwasan ni Ayoba ang black hole ni Tinka at pagkatapos ay nagsimulang tumakbo sa paligid ng kuweba kaya hindi niya matukoy ang eksaktong lokasyon nito. Humanga si Tinka sa kanyang mabilis na pag-iisip, ngunit ang oras na ginugol niya sa paghanga dito ay nag-iwan sa kanya na bukas sa pag-atake ni Ayoba, or iyon ang naisip ni Ayoba. Nang umatake siya, nag-teleport palayo si Tinka at nagbukas ng isa pang black hole sa likuran niya. Sa kabila nito, sumulong si Ayoba at sinubukang atakihin si Tinka ng diretso sa mukha. Mabilis na dumulas ang commander sa isa pang portal, at ang kamao ni Ayoba ay tumama sa mga dingding. Nang muling magpakita si Tinka, binalaan niya ito laban sa pagsira sa kanyang tahanan, ngunit sinabi ni Ayoba na itatapon nila ang joint. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang Modo Peach mula sa kung saan, at pagkatapos niya itong kainin, nag-power up siya, na nagpaisip kay Tinka kung kamag-anak ba niya si Papay the Sailor Man. Nang sa wakas ay umatake siya, ginamit niya ang kanyang buhok, ngunit nag-teleport palayo si Tinka sa tamang oras upang maiwasan na tamaan. Sa sandaling bumalik siya, itinoon ni Ayoba ang kanyang atensyon sa kanyang lokasyon at sinubukang suntukin muli siya. Ito ang simula ng isang napakatinding laro ng pusa at daga dahil sa bawat pag-teleport palayo ni Tinka, nalaman ni Ayoba kung saan siya muling magpapakita. Nang magsimulang magtanong si Tinka kung gumagamit ba siya ng observation hockey, isiniwalat ni Ayoba na ang kanyang power-up package ay may kasamang heightened senses. Pagbalik sa labas, ginamit ni Shusho at Sehere ang lahat ng pag-ataking maisip nila laban kay Kuko at sa kanyang oso,
ngunit nawalan ng saysay ang lahat ng kanilang pagsisikap. Pinagtawanan sila ni Kuko dahil dito, dahilan para magreklamo si Shusho, sinasabing ang gusto lang nilang gawin ay iligtas si Yoki. Nang mabanggit si Yoki, sinabi ni Kuko na siya ngayon ay pag-aari na nila at ipinagmalaki kung paano niya hinayaan na dilaan siya nito sa buong katawan. Ang pahayag na iyon ay nagbigay sa selosang si Shusho ng isang matangkad na imahinasyon, na lalong ikinainis niya. Kaya sinabi niya kay Sehera na gagamitin nila ang porma sayon para tapusin ang lahat. Hindi naintindihan ni Kuko ang ibig niyang sabihin, ngunit sinabihan niya sila na gawin na lang ito. Sa sumunod na sandali, nanliit si Shusho. Mas lalo nitong ikanalito si Kuko, at bago pa niya maintindihan ang nangyayari, nagsimulang tumakbo si Sehera. Agad niyang inutusan ang oso na habulin si Sehera, at nang mukhang mahuhuli na nila siya, lumingon si Sehera at inihagis si Shusho diretso sa bibig ng oso. Nang ligtas na siyang nasa loob ng tiyan nito, lumaki ito at biglang lumabas. Pagkatapos ay ginamit ni Sehera ang kanyang mga kapangyarihan at sumugod kay Kuko matapos hawakan ang isa sa mga ngipin ng oso. Habang nakahiga si Kuko sa lupa, umuubo ng dugo, sinabihan siya ni Shusho na huwag niyang guluhin ang isang babaeng umiibig. Pagkatapos din, lumabas ang isa pang Shoki mula sa kuweba, ngunit masyadong mahina si Sehera para ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa kanila. Habang papunta si Shusho para alagaan siya, pinagaling ni Kuko ang sarili gamit ang kanyang slim, at kahit papaano ay muling pinagsama ang oso. Sa loob ng kuweba, mabilis na inulit ni Yashihiro ang oras upang iligtas ang kanyang kapatid mula sa pagtambang ninyon. Gayunpaman, nangangahulugan ito na buhay pa ang gagamba, at nang sinubukan nitong atakihin si Hemari, muling tumigil si Yashihiro at hinayla siya palayo. Ipinagpatuloy niya ito ng ilang sandali, at nang sa wakas ay nagpakita si Nyon, masyado na siyang pagod para gumanti. Mabuti na lang at mabilis na kumilos si Hemari at hinaranggan ang atake. Pagkatapos ay itinulak niya si Nyon pabalik at sinabi kay Yashihiro na siya na ang dapat protektahan. Dahil alam niyang pagod na si Yashihiro, inilihis niya ang mga palaso na penyonan ng gagamba, at nang humarap siya kay Nyon, nakita niyang wala na si Nyon. Iminungkahi ni Yashihiro na magsiksikan sila at bantayan ang isa't isa, ngunit hindi pa rin ito naibsan ang kanilang kawalan ng katiyakan. Habang hinihintay nila ang muling pagpapakita ni Nyon, sinabi ni Hemari kay Yashihiro ang tungkol sa kanyang sikretong sandata at hiniling sa kanyang kapatid na magtiwala sa kanya. Dahil sa pagkaintriga, sinabi ni Yashihiro kay Hemari na ipakita sa kanya ang kanyang plano at labis siyang nagulat nang ang buhok ni Hemari ay naging isang pumpon ng baril. Halos kaagad, pinaputukan ni Hemari ang kuweba, at naisip ni Nyon kung wala bang pakialam ang magkapatid sa kanilang kaligtasan. Di nagtagal, nagsimulang gumuho ang mga pader, at nang sandaling bumagsak si Nyon, tumakbo si Yashihiro bago ilabas ni Hemari ang kanyang pumpon ng baril at pigilan siya sa paggawa nito. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya kung saan nagtatago si Nyon, at agad na pinaputukan ni Hemari ang kanyang mga bala. Nang matamba si Nyon, pinaputukan niya ito ng mga bala habang ginawa rin ito ni Yashihiro sa gagambang Shoki hanggang sa ito ay masawi. Samantala, naglalaro pa rin ng tag si Tenka kay Ayoba, at nagawa niya itong linlangan para sipain ang kanyang Shoki. Bago pa man mawala ang pagkabigla, inatake ni Kyuka si Ayoba gamit ang kanyang espada, na napilitan siyang umatras. Nagpasalamat si Tenka kay Kyuka para sa tulong, at pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang atensyon kay Ayoba. Hindi napagtanto ng huli na pinaglaruan lang siya, kaya nagsimula siyang tumakbo muli sa paligid ng kuweba, ngunit inaasahan na iyon ni Tenka. Gumawa siya ng isang black hole, na siyang nakakulong kay Ayoba at nag-iwan sa kanya na bukas sa anumang pag-atake, gayunpaman, hindi niya kayang ibigay ang huling atake. Ang kanyang pag-aatubili ay nagbigay kay Ayoba ng pagkakataong makatakas at tinamaan siya ng isang malakas na pagsabog ng enerhiya na halos pumaslang sa kanya. Habang nakahiga siya sa lupa, tinanong ni Ayoba kung bakit hindi niya ito tinapos, at sinabi ni Tenka na dahil malulungkot si Yoki. Tinawag siyang walang isip ni Ayoba dahil sa pagpapakita ng awa, ngunit sinabi niyang natutuwa siya na isinaalang-alang ni Tenka ang damdamin ng kanyang kapatid. Nang ipahayag niyang gusto niya ito, naisip nang naghihimutok na si Tenka ang isang buhay kasama si Yoki bilang kanyang asawa at si Ayoba bilang kanyang mapagmahal na hipag. Nang sandaling iyon, sumugod si Kyuka upang tumayo sa harap niya at tinanong kung maayos ba ang kanyang kalagayan.
Tiniyak sa kanya ni Tinka na oo ayos lang siya ngunit sinabing wala siya sa kondisyon para magpatuloy sa pakikipaglaban. Matapos siyang mawalan ng malay, inihanda ni Kyuka ang sarili upang harapin si Ayoba at ang unicorn. Sa sandaling iyon, si Kuko at ang kanyang nasugatang oso ay tumatakbo patungo sa kanila, at nang huminto sila, nagpakita si Nyon. Habang ikinukwento nila kay Ayoba ang nangyari, dumating din ang mga kaibigan ni Kyuka at sumunod sa kanya. Pagkatapos ay hiniling ni Kyuka kay Ayoba at sa kanyang mga kaibigan na sumuko, ngunit bago pa sila makasagot, bumukas ang butas sa itaas nila at lumutang pababa si Juryo habang nasa kanyang mga bisig si Shikuko. Ang kanilang paglipag ay nagdulot ng maraming alikabok, at nang lumino na, hawak ni Juryo sina Kuko at Nyon sa kanilang mga leeg. Isang nagulat na tanong ni Yakiho kung hindi sila magkampi, at sinabihan siya ni Shikuko na huwag ikumpara ang mga Diyos na tulad nila sa mga mortal na dumi. Sinabi niya na siya at ang kanyang mga kaibigan ay ang 8 Diyos ng kulog, at bukod sa pagkontrol sa Shoki, ang kanilang misyon ay sirain ang sangkatauhan. Tila nainas ang oso na Shoki sa kanyang dramatikong pagpapakilala, kaya sinubukan nitong atakihin siya. Inutusan ni Shikuko si Juryo na harapin ito, kaya't tinapakan niya ang kanyang mga paa sa lupa, na nagpalipad dito at nagpalipad sa lahat, lahat maliban kina Kyuka, Yoki, at Ayoba, na nagalit dahil pinagbabantaan nila ang kaligtasan ng kanyang kapatid. Nang sinubukan niyang atakihin si Shikuko, inutusan ng babae ang unicorn na ipagtanggol siya, at ginawa nga ito. Nagulat si Ayoba na inatake siya ng kanyang minamahal na alaga, kaya ipinaliwanag ni Shikuko na bumalik ito sa kanyang orihinal na gawi dahil kinagat ito ng isa sa kanyang mga ahas. Sa sandaling iyon, ipinagpalit ng Shoki ang kanyang nakabaluti na Titan na anyo para sa napakalaking Titan na Shoki at sumugod kay Ayoba na may balak na pumaslang. Mabuti na lang at naharang ito ni Naoki at Kyuka bago pa ito makaabot sa kanya, at nagsimula ang isang matinding laban. Habang nag-aaway sila, sinabi ni Juryo kay Shikuko na oras na para umalis, ngunit sinabi ni Shikuko na gusto niyang manatili at hiniling kay Juryo na isama sina Kuko at Nyon. Matapos lumipad palayo ang Hawk Girl, ibinalik ni Shikuko ang kanyang atensyon sa laban dahil interesado siya sa lakas ni Yoki. Nanatiling kalmado ang binata, at sa bawat suntok na ibinabato niya, itinoon niya ang kanyang enerhiya dito upang makagawa ito ng mas maraming pinsala. Nang mukhang mananalo na ito, umungal ang Shoki at binago ang hitsura nito upang maging kamukha ng isang alimasag. Sumugod ito kay Yoki at pinalipad siya kasama si Kyuka, ngunit agad na tumayo ang dalawa at inihanda ang kanilang sarili para sa susunod na pag-atake ng Shoki. Nang makalapit ito, nasalo ni Yoki ang sungay nito sa kanyang bibig at kinagat ito gamit ang kanyang pinatibay na ngipin. Dahil dito, naatik ni Kyuka ang Shoki at hiniwa ang isa sa mga braso nito, napilitan itong bumalik sa dating anyo nito bago ito itali ng mga kadena. Dahil ang mga kadena ay nakaunat mula sa nakapaligid sa leeg ni Yoki, hinayla ito ng binata, hawak ang Shoki sa lugar. Sumugod si Kyuka dito, iniisip ang lahat ng nawala sa kanya noong araw na inatake nito ang kanyang bayan. Sa isang malakas na atake, tinapos niya ang buhay nito, at ang mga piraso nito ay nahulog sa lupa ng Bunten. Nang makita ito, nakatakas si Shikuko gamit ang kanyang shadow portal. Kaya hiniling ni Kyuka kay Yoki na tipunin ang kanilang mga kaibigan. Habang ginagawa niya iyon, nagbigay-pugay siya sa kanyang mga kaibigan at pamilya, sa wakas ay binitawan na niya ang kalungkutang dala niya sa loob ng maraming taon. Pagkalipas ng ilang sandali, inilipat ni Tinka ang mga babae pabalik sa dorm at agad na bumalik. Sinabi niya na inaasikaso na ni Nei ang sitwasyon at ang iba ay dadalhin sa ospital para sa paggamot. Matapos niyang sumandal kay Kyuka para sa suporta, tinanong ni Kyuka si Ayoba kung ano ang plano niyang gawin. Sinabi ni Ayoba na susubukan niyang iligtas ang kanyang mga kaibigan, kaya tinanong ni Kyuka kung kailangan niya ng tulong. Sumagot siya na hindi, dahil kahit na nagtitiwala na siya sa kanila ngayon, hindi pa rin niya magawang magtiwala sa kanilang organisasyon. Itinuro ni Yoki na hindi na siya maaaring manatili sa nakatagong nayon, ngunit sinabihan siya ni Ayoba na huwag mag-alala. Ipinaliwanag niya na mayroon silang iba pang mga nakatagong nayon, kaya kapag nagpaalam na siya sa kanya, pupunta siya sa isa sa mga ito. Gayunpaman, sinubukan ni Yoki na kumbensihin siyang sumama sa kanya at sa mga babae dahil ayaw na niyang mahiwalay muli sa kanya.
Hindi nagtagal ay pinutol siya ni Tinka at sinabing sumasang-ayon siya sa plano ni Ayoba. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na kahit na tila mabuting tao ang Supreme Commander, ang babae ay may mga kadudad ang moralidad, at ang dorm ng Yin-Yang ay patunay nito. Kung babalik si Ayoba kasama nila, malamang na itatapon siya sa pasilidad at pahihirapan para maibunyag niya ang lokasyon ng kanyang mga kaibigan. Napagtanto ni Yoki na tama si Tinka, gayunpaman, hindi niya maiwasang mag-alala tungkol sa kaligtasan ng kanyang kapatid. Kalaunan, bumalik siya sa dorm kasama sina Tinka at Kyuka, at si Nei, na nakahinga ng maluwag, ay sumugod upang yakapin siya. Matapos sabihin sa kanya kung gaano siya kasaya na makita siya, ipinaalam niya kay Kyuka na si Hemari at ang iba pa ay ilalabas sa loob ng 3 araw. Pagkatapos ay sinabi ni Tinka na magpapa-check up siya ngunit sinabi niya kay Yoki na sa susunod na pagkikita nila, inaasahan niyang gagantimpalaan siya nito. Pagkatapos noon, pumasok si Yoki sa dorm kasama sina Kyuka at Nei, ngunit inutusan siya ni Kyuka na magbantay habang naliligo ito. Napansin ni Nei na tila nababagabag si Yoki, kaya kinausap niya ito, at inamin ni Nei na nakokonsensya siya sa nangyari sa lahat. Alam ni Nei na ang pagsisikap na aliwin siya ay lalo lamang magpapalala sa kanyang pakiramdam, kaya sinabi niya sa kanya na kung gusto niyang makabawi sa kanila, kailangan niyang bantayan ang dorm hanggang sa bumalik ang lahat. Tila pinasaya nito ang kanyang kalooban, kaya tumakbo siya para magdala ng pagkain para sa kanya. Pagkatapos niyang kumain, lumabas si Kyuka at dinafuse ang kanyang kakayahan. Pagkatapos ay sinabihan niya itong pumunta sa kanyang kwarto pagkatapos maligo para maibigay niya ang kanyang gantimpala. Sinunod ni Yoki ang sinabi sa kanya, ngunit habang nakahiga ito sa kanyang kama, hindi niya maiwasang kabahan. Nang sa wakas ay makahiga si Kyuka sa kama kasama niya, hiniling niya rito na mag-relax, dahil hindi sila magsesesyon. Ang gantimpala niya ay ang matulog sa iisang kama kasama niya, ngunit kinas pa rin siya nito sa hindi malamang dahilan. Matapos humiga sa kanyang tabi ng ilang segundo, nagpasya siyang patulugin siya dahil kung hindi siya matutulog, hindi makukumpleto ang kanyang gantimpala. Samantala, sa tagwan ng Diyos, pinakain nila sina Koko at Nyun sa isang kakaibang nilalang, na sinasabi nilang sisidlan para sa ibang Diyos. Pagkalipas ng ilang araw, isang salusalo ang ginanap sa dorm ng 7 squads upang ipagdiwang ang pagbabalik ni Hemari at ng iba pa. Sa toast, pinasalamatan ni Yoki ang mga babae sa pagsadyap sa kanya, ngunit nang magsimulang maging masyadong mahaba at malambot ang kanyang talumpati, pinutol nila siya. Pagkatapos ng salusalo, nagpahinga si Yoki sa kanyang silid, at habang nakatitig sa keychain na ibinigay sa kanya ni Ayoba, naalala niya ang kanilang pag-uusap sa kuweba. Matapos niyang ipahayag ang kanyang pag-aalala para sa kaligtasan ni Ayoba, nangako si Kyuka na siya ang magiging susunod na Supreme Commander at babaguhin ang paraan ng pagpapatakbo ng Defense Force. Sinabi sa kanya ni Ayoba na kung makakamit niya ito, hindi siya mag-aatubiling magtiwala sa organisasyon, at natuwa si Yoki. Sa sumunod na sandali, nagsimulang gumuho ang kuweba, kaya inalok ni Yoki na dalhin si Ayoba sa pasukan. Sa halip na tumugon, niyakap siya ni Ayoba at ibinigay ang kanyang keychain, sinasabing gusto niyang siya ang magtago nito. Pagkatapos ay tumalon siya palayo sa kanya, nilinaw na hindi siya sasama sa kanya. Kaya nangako si Yoki na hahanap ng paraan para bumalik sa pagiging tao. Ang mga salita niya ay nagpaluha kay Ayoba, at sinabi niya rito na ipinagmamalaki niya ang kanyang pagkatao. Bumalik sa kasalukuyan, sumumpa si Yoki sa kanyang sarili na tutuparin niya ang kanyang pangako kay Ayoba at pagkatapos ay natulog. Kinabukasan, nag-teleport si Tinka sa kanyang silid at ginaising ito, sinasabing pumunta ito upang kunin ang gantimpalang utang niya sa kanya. Labis ang pagkagulat ni Yoki kaya hindi siya gumalaw hanggang sa sumugod si Kyuka sa silid at hinahanap siya. Nang makita niya si Tinka, mahinahon niya itong sinabihan na bumalik sa kanyang dorm, kaya bumangon si Tinka at nangako kay Yoki na makikita niya ito sa lalong madaling panahon. Pagkaalis niya, hinarap siya ni Kyuka at pinahirapan dahil hinayaan niyang hawakan siya ng ibang babae sa ilalim ng kanyang bubong. Kalaunan, nagsanay siya kasama si Hemari, na nagsabing gusto niyang pagbutihin ang kanyang mga kakayahan. Habang nagsasanay sila, nakatayo si Shusho sa tore ng gwardya at nag-isip ng isa pang plano para mahalin ng husto si Yoki sa kanya. Pagkatapos lang, sumigaw si Nei, sinasabing may mga pintuan na bumukas malapit dito, kaya naghanda na ang lahat para umalis.
Gaya ng dati, nag-transform si Yoki at nagsilbing sasakyan ni Kyuka papunta sa lugar. Pagdating nila, sumama sila sa iba pa sa pagtapos sa mga Shoki na nagtipon doon, walang ipinakitang awa. Samantala, si Ayoba ay nasa ibang bahagi ng Modo, hinahanap ang kanyang mga kaibigan.